Binili ko ng buo ang isang malaking condominium unit na nagkakahalaga ng 25 milyong piso, ngunit pagdating sa pag-aayos ng mga papeles, ang titulo ay nakapangalan pala sa mga biyenan ko. Lumingon ako sa asawa ko at sinabi niya ng alanganin, "Mahal, iswipe mo na muna." Malamig kong sinagot, "Mukha ba akong tanga sa tingin mo para gamitin?" Ako si Elara. Sa araw na iyon, kung may isang salitang kailangan kong piliin, ang tanging magagamit ko ay nagising sa katotohanan. Hindi ito tulad ng biglaang paggising sa gitna ng gabi, kundi ang paggising mula sa isang panaginip na tumagal ng 3 taon. Isang panaginip na inakala kong kaligayahan. Isang tahanan, isang lugar kung saan maaari kong ipagkatiwala ang buong buhay ko. Napakaganda ng sikat ng araw noon. Iyong tipo ng sikat ng araw sa simula ng tag-init sa Maynila, hindi nakakapasong nakakasilaw, kundi banayad, na ang liwanag ay bumabalot sa kalsada na parang manipis na pulot, na nagbibigay ng pakiramdam na ang lahat ay nasa tamang landas. Nakasuot ako ng simpleng puting bestida, maayos dahil sa isip ko, ito ay isang mahalagang araw, ang araw na opisyal na magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Hindi inutang, hindi hinuhulugan, kundi binili ng buo. 25 milyong piso. Para sa iba, ang halagang iyon ay maaaring katumbas na ng buong buhay na ipon, ngunit para sa akin, ito ang resulta ng halos 10 taong pagtatrabaho ng walang tunay na pahinga. Bawat gabing puyat sa pag-aayos ng mga plano, bawat pagkakataong baratin ng kliyente, bawat kontratang pinirmahan sa gitna ng pagod. Hindi ako nagyayabang, ngunit alam ko na bawat sentimo roon ay pawis ko at sa tingin ko karapat-dapat ako. Kasama ko ang asawa kong si Rico noong araw na iyon. Mas maayos ang kanyang pananamit kaysa dati, plansado ang buhok, makintab ang sapatos. Sa tabi ko, sino mang makakita ay iisiping kami ay isang mag-asawang papasok na sa pinakamatatag na yugto ng kanilang buhay. Pumasok kami sa opisina ng real estate. Laging maingay doon. May mga pumapasok at lumalabas. Ingay ng usapan, tunog ng telepono, kaluskos ng mga papel na binubuklat. Lahat ay naghahalo na parang isang palengke. Ngunit palengke ng pera. Maraming beses ko nang tiningnan ang kondominium na ito. Isang malaking unit sa isang sentrong lugar, sa mataas na palapag na tanaw ang lawa. Nagustuhan ko ito mula pa sa unang pagpasok ko, hindi dahil sa karangyaan nito, kundi dahil naiisip ko ang magiging buhay ko roon. Isang umaga na may sikat ng araw na tumatama sa sala, isang gabi na nakaupo sa tabi ng bintana habang umiinom ng tsaa. At marahil, kung magiging maayos ang lahat, magkakaroon ng isang batang tumatakbo sa paligid. Inakala ko noon na iyon ang magiging simula ng isang tunay na pamilya. Hinawakan ni Rico ang kamay ko noon at bumulong, "Huwag kang mag-alala, mahal, inasikaso ko na ang lahat ng papeles." Nagtiwala ako, hindi dahil sa ako'y inosente, kundi dahil siya ang asawa ko, ang taong pinili ko, ang taong pinagsabihan ko ng lahat mula sa pera hanggang sa password ng telepono. Minsan, ang pagtitiwala ay hindi isang kalakasan, kundi isang kahinaan. Tinawag ng empleyado ang pangalan ni Ginoong Rico at Ginang Elara at inanyayahan kaming lumapit para sa mga papeles. Tumayo ako, inayos ang aking bestida, at sumunod. Hindi ko alam na mula sa sandaling iyon, magbabago ang lahat. Inabot sa amin ng empleyado ang isang folder ng mga dokumento. Hindi ko masyadong pinansin dahil dati ko nang nakita ang lahat ng draft na kontrata. Ang pangalan ng bibili ay laging ako. Malinaw ang lahat. Ngunit may isang pangungusap na parang karayom na tumusok sa aking tainga. Kukumpirmahin ko lang po, ang mga may-ari ay sina G, Arturo at Geengeng. Isabel, tama po ba? Natigilan ako. Sa isip ko, malinaw na umalingaw-ngaw ang dalawang pangalang iyon. Arturo, Isabel, hindi ko pangalan, hindi pangalan ni Rico, kundi pangalan ng mga biyenan ko. Lumingon ako kay Rico. Ang sandaling iyon ay hindi ko malilimutan. Umiiwas ang kanyang mga mata, may butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ang kamay niyang may hawak sa folder ay bahagyang nanginginig
Napakaliit lang pero sapat na para mapansin ko. Yumuko siya at bumulong na halos hindi marinig. Mahal, bayaran mo na muna. Magpapaliwanag ako mamaya. Tiningnan ko siya, hindi kumukurap, at sa isip ko, nawala ang ingay ng opisina at isang malalim na kawalan na lang ang natira. Nagtanong ako ng napakahinahon, pakiulit nga ang sinabi mo. Lumunok si Rico. Pwede bang sa bahay na lang natin pag-usapan? Maraming tao rito. Umiling ako. Hindi. Sabihin mo. Dito. Hindi malakas ang boses ko. Pero sapat na ang lamig. Ang empleyado sa tabi namin ay tila nag-aalangan, ngunit nanatiling propesyonal. Ginang Elara, kung wala na pong problema, maaari na po tayong magpatuloy sa pagbabayad. Hindi ako sumagot. Nakatitig pa rin ang mga mata ko kay Rico. Magsalita ka, bakit nakapangalan sa mga magulang mo ang titulo? Nagsimulang magbago ang paligid. May ilang taong lumingon, pero wala akong pakialam. Binuksan ni Rico ang kanyang bibig at isinara ulit. Nag-aalangan siya na parang isang batang nahuling gumagawa ng mali. Ako, tanong ko, bawat salita. Magsalita ka. Tumingin siya sa paligid at ibinaba ang kanyang boses. Matatanda na sina mama at papa, gusto lang nilang magkaroon ng kapanatagan ng loob. Napatawa ako. Isang napakababaw na tawa. Kapanatagan ng loob. Itinagilid ko ang aking ulo. Gagamitin mo ang 25 milyong piso ko para bilhin ang kapanatagan ng loob ng mga magulang mo. Nagmamadaling sinabi ni Rico. Hindi tulad ng iniisip mo. Tayo pa rin naman ang titira doon, bahay pa rin nating yon. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Bahay natin? Itinuro ko ang papel. Kaninong pangalan ang nakasulat diyan? Nanahimik si Rico. Nagpatuloy ako. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi siya sumagot. Ngumisi ako ng bahagya. Mukha ba akong tanga sa tingin mo? Tumigil ang lahat, walang nagsasalita. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Hindi ko na kailangang marinig pa, hindi na kailangan ng paliwanag. May mga bagay na sa isang iglap lang ay sapat na para maintindihan. Kinuha ko ang aking bag, tumalikod, at nagsimulang maglakad. Sa likod, tinatawag ako ni Rico. Elara, pakinggan mo muna ako. Hindi ako lumingon. Bumukas ang salaming pinto. At ang sikat ng araw sa labas ay napakasilaw na kinailangan kong pikit matahin. Lumabas ako, huminga ng malalim, at sa loob ko wala nang galit, tanging lamig na lang. Isang taxi ang huminto sa harapan ko. Binuksan ko ang pinto at umupo. Saan tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tumingin ako sa labas. Ang mga gusali ay dumadaan na parang isang pelikula. Kahit saan. Pagod ang boses ko. Umikot ang sasakyan 1 beses, 2 beses, hanggang sa ang driver mismo ay lumingon at nagtanong, Ma'am, paikot-ikot lang po tayo. Saan po ba talaga tayo pupunta? Nagulat ako at tumingin sa labas. Ganun pa rin ang lungsod, pero ako hindi na. Dalhin mo ako sa pinakamalapit na 5-star hotel. Sabi ko, kailangan ko ng isang lugar na sapat na tahimik para mag-isip, para umunawa, at marahil para tanggapin. Walang tigil ang pag-vibrate ng telepono sa aking bag. Ang pangalan ng asawa ko ay kumikislap sa screen. Tiningnan ko ito at pinatay. At biglang tumahimik ang mundo. Isang katahimikan na nakakatakot, ngunit nakapagpapagising din sa diwa. Isinandal ko ang ulo ko sa upuan, ipinikit ang mga mata. 3 taon ng kasal. Bawat alaala, bawat hapunan, bawat pagkakataong inalagaan niya ako noong may sakit ako, bawat pangako, lahat ay dumaan sa isip ko. Ngunit ngayon, tiningnan ko ang mga ito sa ibang paraan, isang paraan na wala ng tiwala, at bigla kong napagtanto, may mga bagay na hindi nagbago, kundi mula pa sa simula ay hindi na totoo. Nakahiga ako sa puting kama sa silid ng hotel, mataas ang kisame, ang ilaw mula sa kristal na chandelier ay nagbibigay ng malamig na liwanag, isang liwanag na lalong nagpaparamdam ng kalungkutan. At nanatili akong nakahiga ng matagal, hindi makatulog, hindi rin umiiyak,
nakatitig lang sa itaas na parang kung titingnan ko ng sapat na katagalan, babalik ang lahat sa dati. Ngunit ang buhay ay hindi isang pelikula, walang rewind button at lalong walang himala. 3 taon kaming kasal ni Rico. Hindi ito masyadong matagal, ngunit sapat na para maniwala ang isang tao na kilalanan niya ang kanyang katabi. Sapat na para isipin na hindi gagawa ang taong iyon ng anumang bagay na kailangan mong pag-ingatan. Ngunit sa huli, ang taong pinagkatiwalaan ko ng husto ang siyang nagtulak sa akin sa sitwasyong ito. Kung noong araw na iyon ay hindi ko napansin ang pangalan sa kontrata, kung simpleng pumirma lang ako at nag-transfer ng pera, marahil ngayon ay isa na akong masunuring asawa, bawat buwan ay nagtatrabaho para kumita, habang ang bahay na nagkakahalaga ng mahigit 25 milyong piso ay nakapangalan sa mga biyenan ko at kakailanganin kong aliwin ang sarili ko na, sige na, pamilya naman. Pag-iisip pa lang, noon ay napatawa na ako. Isang tuyong tawa. Pinatay ko ang telepono ko buong hapon hanggang gabi bago ko ito binuksan muli. At tulad ng inaasahan ko, 10-10 missed calls, sunod-sunod na mensahe, lahat galing kay Rico. May ilang mensahe rin mula sa biyenan kong si Isabel. Ang pamilyar na tono, parehong naninisi at nagpapanggap na siya ang biktima. Elara, ano ba itong ginagawa mo? Mayroon bang hindi mapag-usapan ng maayos at kailangan mong umalis ng ganyan? Titingnan tayo ng ibang tao at pagtatawanan lang. Binasa ko ito at nilagpasan, hindi sumagot. Hanggang sa pinindot ko ang voice message na ipinadala niya, malinaw na narinig ang kanyang boses. Bawat salita, wala na ang dating mabait na anyo. Anak, nang mag-asawa ka, ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Pinalaki namin si Rico ng maraming taon. Ngayon na mayroon siyang magaling na asawa, hindi ba dapat makinabang din kami ng kaunti? Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ang mga salitang iyon, kung narinig ko dati, marahil ay sasabihin ko sa sarili ko, sige na, matatanda na sila, normal lang na ganyan ang pag-iisip nila. Ngunit ngayon, bawat salita ay parang tumatama sa ulo ko, hindi ito aksidente, kundi ang tunay nilang iniisip mula pa noon. At marahil, ganoon din si Rico. Hindi ako sumagot sa anumang mensahe. Sa halip, tinawagan ko ang isang tao. Clara, ako ito. Sa kabilang linya, malinaw at kalmado ang pamilyar na boses. Ate, anong nangyari? Hindi maganda ang boses mo. Si Clara ay matalik kong kaibigan at abogado rin. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko. Sa sandaling ito, wala akong itinago at ikinuwento ang lahat ng nangyari sa opisina, bawat detalye mula sa mga mata ni Rico hanggang sa sinabi niyang, bayaran mo na muna. Tumahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, tapos bumuntong hininga si Clara. Swerte ka, ate. Natigilan ako. Swerte? Oo. Swerte dahil hindi ka pa nakapag-transfer ng pera. Kung nakapag-transfer ka na, ibang-iba ang magiging kwento. Pwede nilang sabihin na kusang loob mong ibinigay, napakahirap ng bawiin. Naramdaman kong nanlamig ang aking likod. Ang ibig kong sabihin, hindi ito bigla ang desisyon, kundi planado mula sa simula. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa totoo lang, naisip ko na ito, pero kapag ibang tao na ang nagsabi, iba pa rin ang pakiramdam, mas malinaw, mas masakit. Nagpatuloy si Clara na may katiyakan sa boses. Ate, alalahanin mo, mula nang tumingin ka ng bahay hanggang sa opisyal na pagpirma ng kontrata, mayroon bang bahagi na hindi mo personal na sinuri? Nanahimik ako ng ilang segundo at bigla kong naalala. Noong araw ng opisyal na pagpirma ng kontrata, may meeting ako sa isang foreign partner. Dinala ni Rico ang mga papeles at sinabing naghihintay na ang developer at kailangan kong pumirma agad. Noon, tiningnan ko lang ang unang ilang pahina at pumirma na sa mga lugar na itinuro niya. Minulat ko ang aking mga mata. Kung ganoon, malinaw na. Mabagal na sinabi ni Clara. Pinalitan nila ang pangalan sa huling bersyon ng kontrata. Hindi ako nagsalita. Sa isip ko, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso.
Si Rico ang kusang loob na nag-asikaso ng mga papeles. Laging sinasabi ni Rico na kung abala ako, hayaan ko na lang siyang gumawa. Sinabi ni Rico na gusto niya akong sorpresahin. Lumalabas na lahat ay isang tunay na sorpresa. Napatawa ako. Narinig ito ni Clara at agad na nagsabi, "Ate, huwag kang tumawa ng ganyan. Nakakatakot pakinggan." Huminga ako ng malalim. "Okay ka lang ba?" "Hindi ako okay. Pero hindi ito ang oras para masiraan ang loob. Kailangan mong gawin agad ang mga bagay na ito." Naging tiyak ang boses ni Clara. "Una, bukas, pumunta ka sa Registry of Deeds para kumpirmahin kung sino talaga ang may-ari ng unit. Pangalawa, suriin mo ang iyong bank account. Tingnan kung saan nanggaling ang perang pang down payment at kung may anumang kahina-hinala. Pangatlo, ihanda mo ang iyong sarili. Mahina akong nagtanong, ihanda para saan? Ihanda para sa pinakamasamang posibilidad. Hindi na ako nagtanong pa. Pareho naming naiintindihan kung ano iyon. Ang kasal na ito ay maaaring hindi na maisalba. Pinatay ko ang telepono at bumalik sa katahimikan ang silid. Ngunit ngayon, hindi na ito isang pakiramdam ng kawalan, kundi isang bagay na mas malinaw, mas malamig, tulad ng kapag alam na ng isang tao kung ano ang nasa harapan niya. Kinabukasan, maaga akong gumising, hindi nag-ayos ng sobra, tinalian lang ang buhok, nagsuot ng simpleng damit at dumiretso sa tanggapan ng gobyerno. Ayaw kong mag-atubili. May mga katotohanan na mas maagang malaman, mas mabuti, nang iabot sa akin ng empleyado ang resulta ng pagsisiyasat. Hindi nanginginig ang mga kamay ko, hindi na rin kinakabahan ang puso ko, na parang handa na ako sa resulta. At tama nga, malinaw na nakasulat ang pangalan ng may-ari ng unit. Arturo, Isabel, walang pangalan ko, walang anumang kaugnayan sa akin. Tiningnan ko ang papel ng ilang segundo, pagkatapos ay tiniklop ito, hindi galit, kundi ubos na ang pag-asa. Mula roon, pumunta ako sa bangko. Humingi ako ng bank statement, isang down payment na 2 milyong piso na inilipat mula sa joint account namin ni Rico. Ngunit ang nagpanlamig sa akin ay ilang araw bago iyon. May isang halaga na eksaktong 2 milyon ang inilipat mula sa personal kong account patungo sa joint account. Hindi ko matandaan na ginawa ko iyon. Natigilan ako sa harap ng teller. Iisa lang ang posibilidad. Ginamit ni Rico ang telepono ko. Alam niya ang password. Dati, inisip ko na iyon ay pagtitiwala. Ngayon ko lang naintindihan na iyon ay isang butas. Kinuhaan ko ng litrato ang lahat at ipinadala kay Clara. Mabilis na dumating ang kanyang sagot. "Ate Elara, mas malala ito kaysa sa inaakala ko." Tiningnan ko ang screen. Kusang loob niyang inilipat ang pera mo. Maaari itong ituring na pagnanakaw. Napalunok ako. "Ang ibig mong sabihin, ipapulis?" "Oo." Lumitaw ang dalawang salitang iyon. Nanahimik ako nang matagal. Ano ang ibig sabihin ng ipapulis? Naiintindihan ko ng mabuti. Ibig sabihin, idedemanda ko ang sarili kong asawa. Isang taong dati kong katabi sa pagtulog, isang taong tumawag sa akin na mahal. Ipinikit ko ang aking mga mata at pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ako, pag-iisipan ko. Hindi ako pinilit ni Clara. Ngunit sinabi niya, "Tandaan mo, ate, ang pagiging malambot sa ngayon ay pagsasaktan sa sarili." Pinatay ko ang telepono, nakatayo sa gitna ng mataong bangko, ngunit pakiramdam ko ay nawawala ako. Sa huli, hindi ako bumalik sa hotel, umuwi ako sa inuupahan naming bahay, ang bahay na dati kong tinatawag na amin. Pagbukas ng pinto, nakaupo si Rico sa sofa, napapaligiran ng upos ng sigarilyo, ang amoy ng usok ay nanunuot. Nag-angat siya ng ulo nang makita ako. Namumula ang mga mata, paos ang boses. "Elara, nakauwi ka na." Tumayo siya at mabilis na lumapit. Umatras ako ng isang hakbang. "Huwag mo akong hawakan." Natigilan siya. Ang kamay niya ay nakabitin sa hangin. Ang mukha niya ay mula sa tuwa ay naging sakit. "Pakinggan mo ang paliwanag ko." Pumasok ako at umupo sa tapat niya, ibinaba ang aking bag. "Sige, magsalita ka." Kalmado ang boses ko.
Pero mag-isip kang mabuti bago magsalita dahil baka ito na ang huli. Nanatiling nakatayo si Rico ng ilang segundo pagkatapos ay umupo. Yumuko siya. Pinagkrus ang dalawang kamay. Ako. Nagkamali ako. Hindi ako nagsalita. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Pero wala na talaga akong ibang paraan. Tiningnan ko siya. Wala nang ibang paraan. Kaya niloko mo ako. Mabilis siyang umiling. Hindi panloloko. Ako. Ako ay, ano? Tanong ko. Nagangat siya ng tingin. Namumula ang mga mata. Si Mama. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Nanginginig ang boses. May sakit si Mama. Hindi ako sumagot. Pero may isang bagay sa loob ko na bahagyang naantig. Yumuko si Rico. Humina ang boses. Sabi ng doktor, hindi niya kayang ma-stress. Ang tanging hiling niya ay magkaroon ng bahay na nakapangalan sa kanya para maging panatag. Tumingin siya sa akin na parang nagmamakaawa. Ayaw kong pahirapan, kakaya ko ginawa iyon. Tiningnan ko siya ng matagal at nagtanong ng isang tanong. Kaya kinuha mo ang pera ko nang walang paalam? Natigilan siya. Nagpatuloy ako. Kaya pinalitan mo ang pangalan sa kontrata? Hindi siya sumagot. Napatawa ako. Ngayon, hindi na to yung tawa, kundi tawa dahil sa malinaw na pagkaunawa. Rico, tinawag ko ang pangalan niya. Sa tingin mo ba talaga tanga ako? Paulit-ulit siyang umiling. Hindi ko iniisip. Yon. Pero ganyan ang ginawa mo, sabi ko. Ipinusta mo na hindi ko malalaman. Nanahimik siya. Bumagsak sa katahimikan ang buong silid. Tanging ang tiktak ng orasan ang maririnig. Tumayo ako. Tapusin na natin ito. Bigla siyang tumayo. Hindi ako papayag. Tiningnan ko siya. Wala kang karapatang hindi pumayag. Kalmado pa rin ang boses ko ngunit tiyak. Rico, mula nang pirmahan mo at baguhin ang lahat, wala nang natira sa atin. Nakatayo siya roon na parang nawalan ng lahat ng lakas. At ako, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong napakalinaw ng isip ko. Nakatayo ako sa gitna ng pamilyar na silid na biglang naging napaka-estranghero na hindi ko na makilala. Ang sofa na dating lugar kung saan kami ni Rico ay kumakain ng hapunan, nagmamadali pagkatapos ng trabaho. Doon sa maliit na mesa kung saan ko dating inilalagay ang laptop ko at nagtatrabaho hanggang hating gabi. Lahat ay pareho pa rin, tanging ang pakiramdam ko ang nagbago na para bang lahat ay natanggalan ng balat upang ilantad ang katotohanan sa loob na dati ay ayaw kong tingnan. Nakatayo pa rin si Rico doon, ilang hakbang ang layo sa akin, ang kanyang mga mata ay parehong natataranta at sinusubukang kumapit. Iyong uri ng tingin ng isang taong alam niyang mawawalan siya ng isang bagay na mahalaga, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob upang harapin ang tunay na dahilan. At napagtanto ko, sa loob ng 3 taon, marahil ay palagi siyang ganyan, hindi ko lang napansin. Lara, huwag ka namang ganyan. Naging paos ang kanyang boses, wala na ang dating kalmadong anyo, na parang isang taong malapit ng maubusan ng lakas. Tiningnan ko siya ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Hindi siya agad nakasagot, nakatayo lang doon. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakuyom na parang sinusubukang maghanap ng isang pangungusap na sapat na malakas upang pigilan ako. Ngunit habang lalo siyang nananahimik, lalong lumilinaw ang agwat sa pagitan namin. Hindi ang agwat ng ilang hakbang, kundi ang agwat ng nasirang tiwala. Tumalikod ako at pumasok sa silid tulugan, binuksan ang aparador at kinuha ang maleta. Ang mga kilos ko ay hindi mabilis o mabagal, isa-isa. Tiniklop ang mga damit, kinuha ang mga dokumento, inilagay ang mga mahahalagang bagay na parang handa na sa isip ko noon pa man, ngayon ko lang talaga sinimulang gawin. Sumunod si Rico, nagmamadali ang boses. Anong ginagawa mo? Lilipat na ako. Hindi ko siya tiningnan. Maikli lang ang sagot ko, ngunit malinaw ang bawat salita. Natigilan siya. Hindi. Ito ang bahay natin. Itinigil ko ang ginagawa ko. Lumingon sa kanya. Bahay natin? Tanong ko ulit, hindi mataas ang boses pero sapat na para patahimikin siya.
o bahay mo? Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit walang masabi. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake. Elara, alam kong nagkamali ako, pero bigyan mo ako ng pagkakataon, puwede ba? Kakausapin ko sina mama at papa. Sasabihin kong ibalik nila ang pangalan. Huminto ako at tiningnan siya ng diretsyo. Sigurado ka ba? Paulit-ulit siyang tumango. Sigurado ako. Kaya kong sabihin, kaya kong gawin. Lumapit ako sa kanya ng kaunti, sapat na ang distansya para makita ng malinaw ang bawat ekspresyon sa kanyang mukha at nagtanong ng isang napakabagal na tanong. O nagsisinungaling ka na naman? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalangan at sa isang napakaikling sandali, nakuha ko na ang sagot. Hindi na kailangang sabihin niya dahil kapag nag-alinlangan ang isang tao kahit isang segundo lang, sapat na iyon para maintindihan. Tumalikod ako. Huli na, Rico. Hinawakan niya ang kamay ko, mas malakas kaysa dati, na parang takot siyang mawala ako. Hindi pa huli. Basta't manatili ka. Aayusin ko ang lahat. Pangako. Binitawan ko ang kamay ko. Ilang beses ka nang nangako. Bumigat ang hangin. Tiningnan ko siya. Ang mga mata ko ay hindi nagalit, kundi dismayado. Nangako kang bubuo tayo ng pamilya, pero sa huli, kasama mo ang pamilya mo para pagplanuhan ako. Yumuko siya, isinara ko ang siper ng maleta, ang tunog nito ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na parang isang tuldok. Sakto noon, tumunog ang doorbell. Nagulat si Rico, lumingon, at halos tumakbo para buksan ang pinto na parang umaasa sa isang himala. Bumukas ang pinto, at nakatayo sa labas ang kanyang mga magulang, si Ginoong Arturo at Ginang Isabel. Nasa loob ako ng silid ngunit malinaw kong nakita ang mga mata ni Ginang Isabel nang pumasok siya, namumula na parang umiyak ng husto. Habang si Ginoong Arturo ay nanatiling seryoso, tuwid ang likod, mabagal ang lakad ngunit puno ng bigat. Elara, nakauwi ka na pala? Sabi ni Ginang Isabel habang papalapit, akmang hahawakan ang kamay ko, ngunit umatras ako ng isang hakbang. Hindi niyo ako anak. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kanya, ang kamay niya ay nakabitin sa hangin, ang mukha niya ay dumaan sa isang saglit na pagkalito bago mabilis na naging hitsura ng nasaktan. Bakit ganyan ka magsalita? Nag-alala ako sa iyo buong gabi. Tiningnan ko siya ng napakakalmado. Nag-alala o gusto niyo lang akong bumalik para magbayad? Bumigat ang hangin sa silid. Si Rico sa tabi ay nag-aalangan. Ma, huwag ka nang magsalita, ngunit hindi tumigil si Ginang Isabel. Elara, sobra na yang ginagawa mo. Ano lang ba yang bahay na yan para palakihin mo ng ganito? Malalaman ng ibang tao, pagtatawanan lang ang buong pamilya natin. Napatawa ako ng bahagya. Pagtatawanan sino? Natigilan siya. Lumabas ako sa sala, humarap sa kanilang tatlo. Pagtatawanan ako o ang pamilya nyo? Ngayon lang nagsalita si Ginoong Arturo, malalim ang boses at may autoridad. Elara, kapag nakikipag-usap ka sa nakatatanda, dapat mayroon kang respeto. Tiningnan ko siya. Kung ganyan ang ginagawa ng nakatatanda, may respeto ba yon? Nanahimik siya. Nagpatuloy ako. Pantay pa rin ang boses, hindi mataas, ngunit bawat salita ay parang pako. Gagamitin ang pera ko para ipangalan sa inyo ang bahay. Tapos ako pa ang pagbabayarin. Iyon ba ang respeto ng nakatatanda? Sumabat si Ginang Isabel, mas mataas ang boses. Ano naman kung pera mo? Nag-asawa ka na, ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Pinalaki namin si Rico ng maraming taon. Ngayon na may magaling siyang asawa, may mali ba kung tulungan mo ang pamilya ng kaunti? Tiningnan ko siya. Ngayon hindi ako tumawa. Tulungan, tanong ko. O kinunan? Nagalit si Ginang Isabel. Anong klase kang magsalita? Iisang pamilya tayo. Umiling ako. Mula ngayon, hindi na. Mabilis na sumingit si Rico. Elara, huwag mong sabihin yan. Itinaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Hayaan mo akong magsalita. Lumingon ako kay Ginoong Arturo. Sabihin niyo ng diretsyo. Ano ang plano niyo sa bahay na yon? Tiningnan ako ni Ginoong Arturo.
Isang matalim na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata, pagkatapos ay mabagal na sinabi, "Hindi mo na kailangang malaman yon." Napatawa ako. Hindi kailangang malaman? Lumapit ako ng isang hakbang. Pera ko pero hindi ko kailangang malaman? Hindi siya sumagot. Ngunit ang mismong katahimikan na iyon ay nagsabi ng maraming bagay. Tiningnan ko si Rico. Alam mo ba, umiiwas si Rico sa aking tingin. Bumagsak sa katahimikan ang buong silid. Biglang nadulas ang dila ni Ginang Isabel. Kung hindi, dahil sa, huminto siya. Lumingon si Ginoong Arturo. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Tumahimik ka, ngunit huli na. Tinitigan ko siya. Dahil sa ano, nanahimik siya. Lumapit ako ng isang hakbang. Ituloy mo. Walang nagsalita. Ngunit ang mismong paghinto na iyon, ang kalahating pangungusap na iyon na nilunok niya, ang nagpaunawa sa akin ng isang bagay. Ang bagay na ito ay hindi lang simpleng kasakiman, mayroon pang ibang dahilan, isang dahilan na sapat na malaki para sila ay sumugal. Hindi na ako nagtanong pa. Bumalik ako sa silid at hinila ang maleta. Tumakbo si Rico. Lara, huwag kang umalis. Puwede pa tayong mag-usap. Huminto ako, lumingon sa kanya. Gusto mo ba talagang mag-usap? Natigilan siya. Tiningnan ko ng malalim ang kanyang mga mata. O gusto mo lang akong manatili para magbayad? Hindi siya sumagot. Naintindihan ko. Hinila ko ang maleta at dumiretso sa pinto. Nakatayo roon si Ginang Isabel, nakatingin sa akin. Ang mga mata ay parehong galit at nag-aalala. Si Ginoong Arturo ay nanatiling tahimik ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing kalmado tulad noong una. Si Rico ay nakatayo sa likod, hindi maglakas loob na sumunod. Lumabas ako, nagsara ang pinto, isang napakagaan na tunog ngunit napakatiyak. Hindi ako lumingon. Ngayon, alam ko nang malinaw na hindi lang isang bahay ang nilisan ko, kundi isang kasal. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw sa aking isipan ang isang tanong na paulit-ulit na hindi maalis. Ano ang itinatago nila at gaano ito kahalaga para handa silang isakripisyo kahit ako? Hinila ko ang maleta, palabas ng gusali, bumaba sa mga hagdan nang hindi lumilingon. Hindi dahil sa sobrang lakas ko na wala na akong pakialam, kundi dahil alam kong kapag lumingon ako kahit isang beses lang, kapag nakita ko ang mga mata ni Rico o narinig ang isa pang paliwanag, malamang ay lumambot na naman ako. At ngayon, hindi ko nahahayaan ang sarili kong gawin iyon dahil may mga pagkakamali na kapag inulit, hindi na pagkakamali, kundi kusang loob na pagsuko. Pagsapit ng hapon, humina na ang sikat ng araw, abala pa rin ang kalsada, ang mga tao ay nagmamadali na parang walang nangyari. Ako lang ang nakakaramdam na bumagal ang lahat, bawat hakbang ay parang mas mabigat, ngunit ang isip ko ay mas malinaw kaysa dati, na parang pagkatapos ng isang malaking pagkabigla, hindi na malabo ang isang tao, kundi nagsisimula ng tingnan ang lahat sa isang napakapraktikal na paraan. Bumalik ako sa hotel, ngayon hindi para magtago, kundi para magsimulang mag-isip ng may sistema. Dahil alam kong kung hihinto lang ako sa pag-alis, hindi pa tapos ang kwentong ito at hindi ako ang tipo ng tao na hahayaang manatiling malabo ang lahat. Umupo ako sa mesa, binuksan ang laptop, inilabas ang lahat ng dokumento, mga larawan, bank statements sa harapan ko, isa-isa na parang nagtatrabaho sa isang proyekto at ang proyektong ito ay ang sarili kong buhay. Tinawagan ko si Clara. Libre ka ba? Agad na sumagot ang kabilang linya. Laging libre kapag kailangan mo ako. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi, mula sa pagdating ng mga biyenan, ang kanilang ugali hanggang sa kalahating pangungusap ni Ginang Isabel, kung hindi dahil sa. Huminto ako. Nanahimik din si Clara ng ilang segundo. Ano ang pakiramdam mo? Tumingin ako sa labas ng bintana, nagsisimula ng sumindi ang mga ilaw ng lungsod. Mayroon, sabi ko. Mayroon silang itinatago at mas mahalaga iyon kaysa sa pera. Bumuntong hininga si Clara. Tama ang hinala mo. Ang isang normal na tao ay maaaring maging sakim,
Ngunit walang sinuman ang susugal ng ganito kalaki kung para lang sa isang bahay na nakapangalan sa kanila. Tumango ako. Kahit alam kong hindi nakikita ni Clara, tulungan mo ako sa isang bagay. Sabihin mo, gusto kong malaman ang tunay na kalagayan sa pananalapi ng pamilya ni Rico. Tumahimik ng kaunti ang kabilang linya, pagkatapos ay mabagal na nagtanong si Clara. Naghuhinala kang may malaki silang problema? Hindi na ako naghuhinala, sabi ko. Sigurado ako. Hindi na nagtanong pa si Clara, sinabi lang, sige, iimbestigahan ko, pero dapat ka ring maghanap ng impormasyon. May mga bagay na hindi malalaman ng tagalabas, na iintindihan ko. At noon din, isang pangalan ang lumitaw sa isip ko. Ginoong Arturo, ang biyenan ko. Isang taong laging ipinagmamalaki ang kanyang nakaraan. Dati siyang manager sa isang malaking pabrika. Laging nagsasalita tungkol sa kanyang mga koneksyon, mga kakilala, mga tagumpay noon. Ang mga taong tulad niya ay karaniwang nag-iiwan ng mga bakas. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa opisina, kundi dumiretso sa isang maliit na kapihan kung saan nakipagkita ako sa isang tao, si Mang Tomas, isang dating kasamahan ni Ginoong Arturo. Hindi ko sinabi ang tunay kong pagkatao, sinabi ko lang na kaibigan ako ni Rico at gusto kong magtanong ng ilang bagay at hindi siya naghinala dahil ang mga matatandang tulad niya ay karaniwang gustong magkwento tungkol sa nakaraan. Kaibigan ka pala ni Rico? Nasa malaking lungsod na siya ngayon, ano? Tumango ako at ngumiti ng bahagya. Opo, magkatrabaho rin po kami sa parehong lugar. Humigop ng tsaa si Mang Tomas at umiling. Mabait ang batang iyon dati, ipinagmamalaki rin siya ng ama niya, sinong mag-aakala. Huminto siya. Lumapit ako ng kaunti. Sinong mag-aakala po? Tay, tiningnan niya ako. Tila nag-aalangan. Ngunit sinabi pa rin, Hay, buhay ng may buhay, hindi ko na dapat pinapakialaman. Nanahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay mabagal na sinabi. Nagtatanong po ako, dahil tila may problema ang pamilya ni Rico ngayon, gusto ko lang pong maintindihan para makita kung makakatulong ako. Epektibo ang sinabi ko. Bumuntong hininga si Mang Tomas. Tama ka, may problema sila, at hindi ito simpleng problema. Napanatili ko ang kalmadong anyo. Ano po yon, Tay? Ibinaba niya ang kanyang boses at lumapit sa akin. Nalugi ang tatay niya sa investment. Hindi ako nagulat, ngunit nagtanong pa rin. Paano po nalugi? Umiling siya. Nakinig sa mga sabi-sabi. Naglagay ng pera sa mga kung ano-anong proyekto. Akala niya mabilis kikita. Pero naubos lahat. Hindi lang naubos, nagkautang pa. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Ang sabi, hindi maliit ang halaga, daan-daang libo hanggang umabot ng milyon-milyon, tapos nangutang pa sa labas. Ngayon, hinahanap na siya ng mga pinagkakautangan. Hinigpitan ko ng bahagya ang aking kamay. Hindi po ba alam ng pamilya? Napangiti siya ng mapait. Kahit malaman nila, huli na. Ang mga taong tulad ni Arturo ay mayabang, hindi aamin yan, pilit na lang magtitiis. Nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso sa isip ko, ngunit may kulang pa. Nagtanong ako, mayroon pa po ba? Tiningnan ako ni Mang Tomas. Ngayon mas seryoso ang kanyang tingin. May isa pa, pero hindi ako sigurado. Sabihin niyo lang po, ibinaba niya ang kanyang boses. Ang bunsong anak na babae niya, mukhang malubha ang sakit. Natigilan ako. Anong sakit po? Umiling siya. Hindi ko alam. Narinig ko lang na kailangan ng matagalang gamutan, magastos daw, kaya siguro lalo siyang nataranta. Bumagal ang tibok ng puso ko, nagsimulang luminaw ang lahat. Utang, sakit, pressure, at ako, isang mapagkukunan ng pera, isang solusyon. Nakaupo ako roon, nakikinig sa ilang pangkwento ni Mang Tomas, ngunit malayo na ang isip ko. Bawat detalye sa mga nakaraang araw, bawat salita, bawat tingin, lahat ay bumalik. Ngayon hindi na hiwa-hiwalay, kundi bumubuo ng isang kumpletong larawan. Hindi lang isang bahay ang gusto nila, kailangan nila ng pera.
Napakaraming pera, at ang bahay na iyon ay isang kasangkapan lamang. Umalis ako sa kapihan ng tanghali na. Mataas na ang sikat ng araw, ngunit malamig ang pakiramdam ko. Hindi na ako galit tulad ng dati, kundi naiintindihan ko na. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Nakaupo ako sa kotse, nakatingin sa kalsada, at tinanong ang sarili ko ng isang simpleng tanong. Kung hindi ko nalaman, ano ang mangyayari? Malinaw na lumitaw ang sagot. Maglilipat ako ng pera, ang bahay ay maipapangalan sa mga biyenan. Pagkatapos, isasangla nila ito, kukunin ang pera, magbabayad ng utang, magpapagamot, at ako, magiging bahagi ako ng planong iyon. Hindi tatanungin, hindi malalaman, tatanggapin lang. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na hindi na mapait, kundi gising na. Tumunog ang telepono, lumitaw ang pangalan ni Rico. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at sinagot, "Nasaan ka?" Pagod ang boses niya. Sa tingin ko, wala kang karapatang magtanong. Nanahimik siya ng ilang segundo. Gusto lang kitang makita. Tumingin ako sa labas para sabihin ang ano. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos, napakabagal para sabihin ang totoo. Bahagya akong napakunot noo. Alam mo na, bumuntong hininga siya. Alam kong malalaman mo na nahimik ako. Nasa baba ako ng opisina mo. Tiningnan ko ang orasan. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ko, "Maghintay ka." Ibinaba ko ang telepono. Sa loob ko ngayon, hindi na magulo, kundi napakalinaw, napakakalmado, na parang nakita ko na ang lahat ng baraha ng kalaban at ngayon ay naghihintay na lang na sila mismo ang magsabi. Bumaba ako ng kotse, naglakad ng dahan-dahan, hindi mabilis, hindi mabagal, ngunit tiyak. Dahil alam kong ngayon, hindi na ako ang dinadala, kundi ako na ang may hawak ng pagpili. Pumasok ako sa lobby ng kumpanya, ang salaming pinto ay sumasalamin sa aking sariling imahe. Isang babae na ako pa rin ng kahapon, ngunit iba na ang mga mata, hindi na malambot, hindi na nag-aalangan, kundi tahimik at matalas, na parang pagkatapos makita ang katotohanan ng isang bagay, hindi na madaling matitinag. At alam kong ang pag-uusap na darating ay hindi magiging katulad ng anumang dati. Nakatayo si Rico sa sulok ng pasilyo, malapit sa labasan, lukot ang kanyang polo, magulo ang buhok at mukhang pagod. Sa isang gabi lang, tila tumanda siya ng ilang taon, ngunit hindi ako naawa, hindi dahil sa ako'y malupit, kundi dahil naiintindihan kong ang dinadanas niya ngayon ay bunga lamang ng kanyang mga piniling desisyon. Nakita niya ako at agad na lumapit. "Elara," mahina ang kanyang boses na parang takot siyang mainis ako. Hindi ako huminto. Dumiretso ako sa kapihan sa tapat. Tahimik siyang sumunod, hindi naglakas loob na magsalita pa, na parang naghihintay ng aking pahintulot. Umupo kami. At isang mahabang katahimikan ang namagitan. Hindi ako nagmamadali at hindi rin siya naglakas loob na maunang magsalita. Sa huli, tiningnan ko siya ng diretso at sinabi ng napakabagal, "Magsalita ka na." Yumuko si Rico, pinagkrus ang dalawang kamay, namumuti ang mga buko ng daliri sa higpit ng pagkuyom, pagkatapos ay huminga ng malalim na parang kumukuha ng lahat ng lakas ng loob. "Hindi ko na itatago sa iyo. Hindi ako kumibo. Ang tungkol sa bahay, hindi lang dahil gusto ni Mama na maipangalan sa kanya. Tumango ako ng bahagya. Alam ko." Nag-angat siya ng tingin, ang mga mata ay puno ng pagod. "Alam mo na, alam kong may utang ang tatay mo." Natigilan siya. "Alam mo na pala?" Tiningnan ko siya. "At alam ko ring may sakit ang kapatid mo." Ngayon, hindi na niya maitago pa. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga mata na parang isang taong nailantad na ang lahat ng baraha. Ngumiti siya, isang napakahinang ngiti. "Akala ko mas matagal ko pang maitatago sa'yo." Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya, mabagal ang boses, hindi na paligoy-ligoy. "Nalugi ang tatay ko sa investment, naubos ang pera, at nangutang pa sa labas. Lahat-lahat ay mahigit 15 milyong piso. Ang halagang iyon, kahit handa na ako, ay nagpatigil sa akin ng isang segundo.
Tumingin siya sa mesa. Walang tigil ang paghahanap sa kanya ng mga pinagkakautangan. May ilan pang ang pumunta sa bahay. Takot na takot si mama, hindi na makatulog. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. At ang kapatid ko, nalaman ang sakit niya kalahating taon na ang nakalipas. Nabasag ang kanyang boses. Sakit sa dugo, sabi ng doktor. Kailangan ng matagalang gamutan, napakalaki ng gastos, at kung gusto talagang gumaling, kailangan pa ng bone marrow transplant. Tiningnan ko siya, at sa isang iglap, nakita ko siyang hindi na ang lalaking nanloko sa akin, kundi isang anak na naipit sa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit saglit lang ang damdaming iyon, kaya pinili niyo ako, sabi ko. Yumuko siya. Ayaw ko sanang mangyari to. Pinutol ko siya. Pero ginawa mo pa rin. Hindi siya tumutol. Pareho kaming nanahimik ng ilang segundo. Tapos, nagtanong ako ng isang tanong. Ano ang plano niyo sa bahay? Nag-atubili siya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sabihin mo ang totoo. Ipinikit niya ang mga mata ng isang segundo at sinabi, isasangla. Hindi ako nagulat. Para kumuha ng pera. Tumango siya. Pambayad ng utang at pampagamot sa kapatid ko. Sumandal ako sa upuan, tumingin sa labas ng salaming bintana. Normal pa ring dumadaan ang mga tao. Walang nakakaalam na may ganitong kwento rito. Isang kwento na kung maririnig ng iba, sasabihin nilang kaawa-awa sila, ngunit ang pagiging kaawa-awa ay hindi nangangahulugang tama. Lumingon ako. Magkano ang balak niyong kunin? Mahina niyang sinabi. Mga 10 milyon. Napatawa ako ng bahagya. Isang bahay na nagkakahalaga ng 25 milyon, isasanglan niyo ng 10 milyon, tapos yung natira. Nanahimik siya. Nagpatuloy ako. Nakapangalan pa rin sa mga magulang mo, tama? Hindi siya sumagot, ngunit ang katahimikan na iyon ang pinakamalinaw na sagot. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Tiningnan ko siya. Ako? Paano ako? Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Iniisip ko, kapag naging maayos na ang lahat, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo tapos, napatawa ako, ngayon hindi na bahagya. Tapos maiintindihan ko, makikiramay ako, at magpapatuloy bilang asawa mo, tama? Hindi siya nagsalita, ngunit iyon mismo ang itsura ng kanyang mukha. Umiling ako. Rico, anong klase ng tao ang tingin mo sa akin? Nagmamadali siyang sinabi. Hindi ko iniisip na tanga ka. Iniisip ko lang na dahil sa akin ay magpapakasakit ako. Tinapos ko ang sasabihin niya. Nanahimik siya. Bumuntong hininga ako. Nagkamali ka. Tiningnan ko siya ng diretso. Maaari akong tumulong, pero hindi sa paraan na gusto niyo. Nag-angat siya ng tingin. Kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Gusto mo pa ring tumulong? Tumango ako. Oo, halos mapatayo siya. Lara, alam kong hindi mo kami pababayaan. Itinaas ko ang aking kamay para putulin siya. Pero may kondisyon. Natigilan siya. Anong kondisyon? Tiningnan ko siya. Malinaw ang bawat salita. Una, maghihiwalay tayo. Parang nasampal siya. Hindi ako papayag. Hindi ko siya pinatapos. Wala kang karapatang pumili. Kalmado pa rin ang boses ko. Hindi ito negosasyon. Hinigpitan niya ang kanyang kamao. Kung ganoon, bakit mo pa ako tutulungan? Kung hindi rin lang tayo magpapatuloy. Tiningnan ko siya. Para hindi ako magsisi na nakita ko ngunit hindi tumulong. Natigilan siya. Nagpatuloy ako. Ngunit ang pagtulong ay hindi nangangahulugang itatali ko ang buhay ko diyan. Nanahimik siya ng matagal, pagkatapos ay nagtanong ng mahina, ano ang pangalawang kondisyon? Agad akong sumagot. Lahat ng perang ibibigay ko ay utang. Mabilis siyang tumango. Sige, payag ako. Ang kolateral. Natigilan siya. Ang bahay ni na mama at papa. Namutla siya. Pero, yung bahay na yon, alam kong hindi pa nabebenta. Sabi ko, huwag kang magsinungaling. Yumuko siya. Ikaw ang pumili, sabi ko. Tanggapin ang kondisyon o lutasin niyo ng mag-isa.
Nakaupo siya, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Hindi ko siya minadali dahil alam kong wala siyang ibang pagpipilian. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Payag ako. Tumango ako. At ang huling kondisyon, tiningnan niya ako. Ano yon? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Lahat ng gagastusin ay dapat malinaw. Kailangan ko ng mga papeles at resibo bilang patunay. Tumango siya. Sige, tumayo ako. Kung ganoon, maghanda ka na. Mabilis siyang nagtanong. Maghanda para saan? Sa mga papeles, sabi ko, at sa pagpirma ng divorce papers. Nakaupo siya roon, hindi tumayo, na parang naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Tumalikod ako, hindi lumingon. Ngayon, hindi na ako nasasaktan, malinaw na lang sa akin na may mga taong minahal mo ngunit hindi mo maaaring makasama. At may mga bagay na kailangan mong gawin, hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa prinsipyo. Umalis ako sa kapihan, lumabas habang mataas na ang sikat ng araw, nakakasilaw ang liwanag sa kalsada, ngunit napakakalmado ng aking kalooban. Ang uri ng kalmadong pakiramdam ng isang taong nakagawa na ng desisyon at ayaw nang lumingon pa. Dahil kapag nakita mo na ng malinaw ang tunay na kalikasan ng isang problema, ang pag-aalinlangan ay pagpapahaba lamang ng pagod, at ako, pagod na. Hindi ako agad bumalik sa hotel, dumiretso ako sa opisina ni Clara. Gusto kong tapusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil naiintindihan kong habang tumatagal, mas maraming maaaring mangyari. At sa bagay na ito, ayaw ko na ng anumang karagdagang problema. Nakita ako ni Clara na pumasok, at sa tingin pa lang niya, naintindihan na niya. Nagdesisyon ka na. Tumango ako. Nagdesisyon na ako. Umupo ako, inilapag ang bag sa mesa. Ihanda mo para sa akin ang dalawang bagay. Una, ang divorce papers. Pangalawa, isang kasunduan sa pautang na may kolateral. Hindi na nagtanong si Clara, tumango lang. Ngunit nagdagdag pa ng isang pangungusap, sigurado ka na ba? Kapag napirmahan na yan, wala nang balikan. Ngumiti ako ng bahagya. Wala na akong balak bumalik. Tiningnan ako ni Clara ng ilang segundo, pagkatapos ay humarap sa kanyang computer at nagsimulang magtrabaho. Habang ako, nakaupo lang at nakatingin sa bintana, ang mga tao sa ibaba ay patuloy na naglalakad na parang walang nangyari. At totoo nga, hindi titigil ang buhay ng iba para sa'yo, ikaw mismo ang kailangang magpatuloy. Pagkaraan ng mahigit 1 oras, inabot sa akin ni Clara ang 2 set ng dokumento. Heto, basahin mo. Kung okay sa'yo, pwede natin silang ipatawag mamayang hapon para pumirma. Kinuha ko ito at binasa ng maingat, bawat linya, walang pinalampas na detalye. Dahil ngayon, hindi ko nahahayaang magkamali pa ako kahit 1 beses. Sakto noon, tumunog ang telepono ko, lumitaw ang pangalan ng biyenan ko. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at sinagot. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Isabel, hindi na malambing tulad ng dati, kundi tensyonado at nagmamadali. Lara, nasaan ka? Kalmado kong sinagot. May kailangan po ba kayo? Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Narinig ko na kay Rico, gusto mo raw makipaghiwalay at pinipilit mo kaming isanla ang bahay para umutang sayo. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Nanahimik ako ng 1 segundo. Malinaw na po ang ibig sabihin niyan. Tumaas ang kanyang boses. Ginigiit mo kami, tama ba? Ngumiti ako ng bahagya. Kung ganyan po ang pagkakaintindi nyo, pwede na rin. Lara, huwag kang sumusobra. Nagsimula nang mawalan ng kontrol ang kanyang boses. Ganito na ang sitwasyon ng pamilya. Kung hindi ka tutulong, sana hindi mo na lang kami pinahirapan pa ng ganitong kondisyon. Tao ka pa ba? Hindi ako nagalit. Pamilyar na sa akin ang ganito. Tapos na po ba kayo? Huminto siya ng kaunti. Mabagal kong sinabi, kung sa tingin niyo po ay hindi ako tao, mas lalong hindi niyo dapat kunin ang pera ko. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Tapos, nagsalita si Ginoong Arturo, malalim ang boses ngunit puno ng pressure. Lara, pinapalaki mo ang lahat.
Pinalitan ko ang aking pakikitungo. Tama po kayo. Pinapalaki ko ang sitwasyon. Huminto siya. Nagpatuloy ako dahil kayo ang nagkamali mula sa simula. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay sinabi, "Puwede pa nating pag-usapan ulit. Hindi na kailangang maghiwalay." Umiling ako, kahit alam kong hindi niya nakikita. "Hindi na kailangan. Elara, pag-isipan mong mabuti." Bumaba ang kanyang boses. "Kapag naghiwalay kayo, ikaw ang talo." Napatawa ako. "Talo?" Tanong ko ulit. "Sa tingin niyo ba hindi pa ako sapat na talo?" Bumigat ang hangin sa kabilang linya. Nagdagdag ako ng isang huling pangungusap. Nasabi ko na ang mga kondisyon ko. Kung payag kayo, pumirma. Kung hindi, huwag na. At ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ako ni Clara. Grabe ang reaksyon. "Ano?" Ibinaba ko ang telepono. "Hindi pa yan ang kasukdulan." Tumango si Clara. "Tama. Ang mga ganyang tao, hindi basta-basta tatanggap." Hindi na ako nagsalita pa. Pagsapit ng hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rico. "Gusto kang makausap ni na mama at papa." Binasa ko ito at maikling sumagot. Lugar. Nagkasundo kaming magkita sa mismong inuupahan naming bahay noon kung saan nagsimula ang lamat at kung saan ko rin gustong tapusin ng malinaw ang lahat. Dumating ako ng maaga at umupo sa sala. Ganoon pa rin ang bahay ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na isang lugar na gusto kong uwian kundi isang pansamantalang hintuan lamang upang ayusin ang mga natitirang bagay. Pagkaraan ng mga 10 minuto, pumasok si Rico kasama ang kanyang mga magulang. Bumigat agad ang hangin pagbukas pa lang ng pinto. Si Isabel ay hindi na nagpapanggap na mabait. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Habang si Ginoong Arturo ay tahimik, ngunit halatang pinipigilan ang sarili. Umupo si Rico sa tapat ko, hindi magawang tumingin ng diretsyo. Walang nagsalita ng ilang segundo. Tapos, si Isabel ang unang nagsalita. "Elara, tatanungin kita sa huling pagkakataon, kailangan mo ba talagang gawin ito?" Tiningnan ko siya. "Gawin ang ano?" "Maghiwalay, tapos isanla ang bahay namin. Iniisip mo ba ang pamilyang ito?" Itinagilid ko ang aking ulo. "Aling pamilya?" Natigilan siya. Nagpatuloy ako. "Ang pamilyang pinagplanuhan ako mula sa simula." Namula ang kanyang mukha. "Hindi kami nagplano, kami ay..." Ginamit ako. Diretso kong sinabi. Mahinang sinabi ni Rico, "Elara." Itinaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Tiningnan ko si Ginoong Arturo, "Kayo na ang magsalita." Tiningnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay mabagal na sinabi, "Sige, kung gusto mong maging malinaw, mag-usap tayo ng malinaw." Tumango ako. "Opo, gusto ko rin po yon." Huminga siya ng malalim. "May problema ang pamilya ko, alam mo na yan." Hindi ako kumibo. Nagpatuloy siya. "Ang bahay na yon ang pinakamabilis na paraan para malutas ito." Nagtanong ako, "Paraan nyo o paraan ko?" Hindi siya direktang sumagot. Sinabi lang, "Kapag naging maayos na ang lahat, hindi ka namin pababayaan." Napatawa ako. "Ano ang ipapalit nyo sa akin?" Nanahimik siya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Tiwala, walang nagsalita. Dumikit ang hangin, inilapag ko ang 2 set ng dokumento sa mesa. Ito ang mga kondisyon ko. Tiningnan ito ni Rico. Tiningnan ito ni Isabel. At agad na itinulak palayo. "Hindi kami pipirma." Tumango ako. "Sige." Tumayo ako. "Kung ganoon, dito na nagtatapos." Nagmamadaling sinabi ni Rico, "Elara, sandali." Lumingon ako. "Ano pa?" Tiningnan niya ako. Ang boses ay halos nagmamakaawa. "May iba pa bang paraan?" Tiningnan ko siya ng matagal at umiling. "Wala." Yumuko siya. Nagalit si Isabel. "Huwag mong isipin na hindi kami mabubuhay nang wala ka." Ngumiti ako ng bahagya. Hindi ko kailanman inisip na ganyan ako kahalaga. Biglang nagsalita si Ginoong Arturo. Mas malalim ang boses kaysa dati. "Sandali." Tiningnan ko siya. Tiningnan niya ang mga dokumento
at sinabi ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Patingin ulit. Lumingon si Isabel sa kanya. Itinaas ni Ginoong Arturo ang kanyang kamay. Hayaan mo akong tingnan. Hindi ako nagsalita, umupo lang ulit at itinulak ang mga dokumento sa kanya. Binuksan niya ito, binasa ng mabagal, bawat pahina, ang tensyon sa hangin ay naririnig sa bawat paglipat ng papel. Tahimik na nakaupo si Rico. Tinitingnan ni Isabel ang asawa, ang mukha ay parehong nag-aalala at naiinis. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang mga dokumento, nag-angat ng tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na tulad ng dati, hindi na naguutos, kundi nag-iisip. At marahil, sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi ako ang tipo ng tao na maaaring utusan. Hawak ni Ginoong Arturo ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay matagal na nakatitig sa bawat linya. Ang paraan ng kanyang pagbasa ay hindi para lang magbasa, kundi para mag-isip. Nagbabasa na parang isang taong nasa harap ng isang pagpipilian na kung magkamali ng isang hakbang ay wala nang babalikan pa. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, hindi ko na nakita ang karaniwang mapagmataas na anyo, kundi isang pag-aalinlangan, isang damdamin na bihirang ipakita ng mga taong laging gustong kontrolin ang iba. Ang silid ay napakatahimik na naririnig ko ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. Si Rico ay nakaupo sa tabi, mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamay habang si Isabel ay hindi mapakali, patingin-tingin sa akin at sa asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip na parang hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang pag-aralan ng asawa niya ang isang bagay na sa tingin niya ay dapat tanggihan agad. Bakit mo pa binabasa? Yan. Ano pa bang babasahin diyan? Hindi na lang pumirma at tapos na. Narinig ang boses ni Isabel, parehong inis at nagmamadali. Hindi nag-angat ng tingin si Ginoong Arturo, isang maikling pangungusap lang ang sinabi niya. Tumahimik ka, bumigat ang hangin. Natigilan si Isabel ng isang segundo, halatang hindi inaasahan na sasabihin iyon ng asawa niya sa harap namin ni Rico. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang tumahimik, ibinabalang ang boses at bumulong. Ganito na nga ang sitwasyon ng pamilya. Tapos, hindi ako sumingit, nakaupo lang doon, nagmamasid at naghihintay. Dahil alam kong sa sandaling ito, mas maraming salita, mas magugulo lang, at si Ginoong Arturo, nasa punto na siya na isang maliit na tulak lang ay mahuhulog na sa isang panig. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang mga dokumento sa mesa, pinatong ang dalawang kamay sa ibabaw nito at nag-angat ng tingin sa akin. Malalim at mabigat ang kanyang mga mata. Elara, tinawag niya ang pangalan ko. Sumagot ako ng napakakalmado. Opo. Tiningnan niya ako ng ilang segundo at nagtanong, napag-isipan mo na ba itong mabuti? Hindi ako nag-atubili. Opo. Tumango siya ng bahagya. Ang paghihiwalay ba ay isang sapilitang kondisyon? Tiningnan ko siya ng diretso. Opo. Hindi na siya nagtanong ulit, nanahimik lang. Pagkatapos ay lumingon kay Rico. Ano sa tingin mo? Nagulat si Rico na parang tinawag habang nawawala sa pag-iisip. Nagangat siya ng tingin sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan na parang nasa pagitan ng dalawang panig at hindi alam kung alin ang pipiliin. Ako, sinabi niya ang isang salita at huminto. Agad na sumingit si Isabel. Ano pa bang iisipin niya? Siyempre hindi maghihiwalay. Mag-asawa kayo. Kapag may problema, dapat magtulungan. Bakit basta-basta na lang maghihiwalay? Hindi ako kumibo. Tiningnan ko lang si Rico. Yumuko siya at sinabi ng napakahina, ayaw kong makipaghiwalay. Tumango ako. Iyan ang iniisip mo, sabi ko. Pero hindi iyan ang desisyon ko. Hinigpitan niya ang kanyang kamao. Elara, puwede bang? Pinutol ko siya. Hindi, isang salita lang. Ngunit sapat na malinaw. Nanahimik siya. Bumalik sa tensyonadong katahimikan ang hangin. Bumuntong hininga ng malalim si Ginoong Arturo at biglang nagsabi, sige,
Parang huminto ang buong silid. Lumingon si Isabel. Anong sabi mo? Nag-angat din ng tingin si Rico, hindi makapaniwala. Tay, tiningnan ako ng diretsyo ni Ginoong Arturo. Tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Hindi ako nagulat, tumango lang ng bahagya. Ngunit si Isabel ay hindi na napigilan pa. Nababaliw ka na ba? Talagang isasangla mo ang bahay natin? Lumingon siya, bumaba ang kanyang boses. Kung hindi isasangla, may iba ka pa bang paraan? Natigilan si Isabel, ngunit nagpatuloy siya, mabagal ngunit tiyak. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Ang pangungusap na iyon ay parang normal, ngunit may dalang pakiramdam na parang may sinasabi siyang mas malaki pa sa nangyayari sa harap namin. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata hindi lang ang pressure ng pera, kundi isang bagay na mas mabigat. Nagtanong ako, ano pa ang itinatago nyo? Ang tanong ko ay nagpatahimik sa kanilang tatlo. Lumingon si Rico sa kanyang ama. Natigilan din si Isabel. Hindi agad sumagot si Ginoong Arturo. Matagal niya akong tiningnan. Pagkatapos ay sinabi ang isang pangungusap na hindi ko inaasahan. Sa tingin mo ba utang lang sa pera ang problema namin? Bahagya akong napakunot noo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sumandal siya sa upuan. Lumalim ang kanyang mga mata. May mga utang na hindi lang pera ang pambayad. Ang pangungusap na iyon ay nagpabago sa hangin sa silid. Mas lalong yumuko si Rico. Tumalikod si Isabel, umiiwas sa aking tingin. Tiningnan ko sila isa-isa at sinabi ng napakabagal, linawin niyo. Nanahimik si Ginoong Arturo ng ilang segundo na parang nag-iisip. Pagkatapos ay sinabi niya, ang utang ko ay hindi lang dahil sa investment. Hindi ako nagsalita. Naghihintay sa kanyang pagpapatuloy. May bahagi na inutang ko sa mga loan shark. Hinigpitan ko ng bahagya ang aking kamay. Hindi siya direktang sumagot. Sinabi lang, sapat na para kung hindi mabayaran sa tamang oras, hindi lang pera ang mawawala. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak. Naintindihan ko, hindi na kailangang linawin pa. Ang mga ganoong utang ay hindi simpleng papel lang. Tiningnan ko si Rico, nakayuko pa rin siya, hindi magawang tumingin sa akin. Nagtanong ako, alam mo ba, tumango siya ng napakagaan. Alam ko, napatawa ako, at pinili mo pa ring itago sa akin. Hindi siya sumagot, biglang umiyak si Isabel. Wala na kaming ibang paraan. Naiintindihan mo ba? Kung walang pera, pupunta sila sa bahay. Sila ay, hindi niya na natuloy. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, nakita kong hindi siya umaarte kundi talagang takot. Ngunit, nanatili akong kalmado. Iyan ang problema niyo. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay parehong nagmamakaawa at naninisi. Elara, hindi mo pwedeng makita na lang na mamamatay kami nang hindi tumutulong. Umiling ako. Tumutulong ako. Itinuro ko ang mga dokumento. Pero sa paraan ko, tiningnan ako ni Ginoong Arturo at tumango. Tama. Lumingon si Isabel sa kanya. At tumango. At tumango ni Ginoong, talagang, pinutol niya ito. May iba ka pa bang pagpipilian? Nanahimik siya. Bumagsak sa katahimikan ang buong silid. Pagkatapos, lumingon si Ginoong Arturo kay Rico. Ihanda mo na ang mga papeles. Nagangat ng tingin si Rico. Tay, gawin mo na. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit hindi tumatanggap ng pagtanggi. Tumayo si Rico, tiningnan ako ng isang beses, at umalis. Nagsara ang pinto, at sa silid, kami na lang ni Ginoong Arturo at Isabel ang natira. Iba na ang hangin kaysa kanina, hindi na nag-aaway, kundi isang mabigat na pagtanggap. Tiningnan ako ni Ginoong Arturo. Elara. Sumagot ako. Opo, mabagal niyang sinabi, hindi ka nagkamali sa ginawa mo. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya. Kami lang ang nagkamali mula sa simula. Tiningnan ko siya. Ngayon, hindi ko na siya nakikita bilang isang nakakatakot na tao, kundi isang taong nagtulak sa sarili niya sa isang sulok. Ngunit hindi lumambot ang puso ko, sinabi ko lang, huli na, tumango siya. Oo, huli na. Kinabukasan,
Maaga akong gumising, hindi dahil sa hindi makatulog, kundi dahil napakalinaw na ng isip ko na hindi ko na kailangang manatili pa sa kama kahit isang minuto. Dahil may mga araw na hindi ka maaaring bumagal. Hindi dahil sa nagmamadali ka, kundi dahil alam mong kung babagal ka, maaaring mawalan ka na ng kontrol. At ngayon, ganoong araw, nagbihis ako ng maayos, tinalian ang buhok, tiningnan ang sarili sa salamin ng ilang segundo, hindi para mag-ayos, kundi para paalalahanan ang sarili ko na mula ngayon, lahat ng desisyon ay akin na, hindi na aasa sa iba, at hindi na maghihintay sa pagbabago ng iba. Sakto 9:00 ng umaga, nasa opisina na ako ng notaryo, naroon na si Clara, kumpleto na ang mga dokumento, maayos na nakalagay sa mesa, bawat pahina ay may marka, walang malabo. Walang lugar para samantalahin ang iba tulad ng dati. Nandito ka na. Tiningnan ako ni Clara. Ang kanyang mga mata ay parehong propesyonal at may kaunting pag-aalala. Tumango ako. Wala pa sila. Wala pa. Umupo ako. Inilagay ang 2 kamay sa mesa. Medyo malamig ang palad ko, pero pantay pa rin ang tibok ng puso ko. Wala ng kaba o takot. Naghihintay na lang. Pagkaraan ng mga 10 minuto, bumukas ang pinto. Si Rico ang unang pumasok. Kasunod sina Ginoong Arturo at Isabel. Lahat sila ay maayos ang pananamit, ngunit hindi maitago ang pagod sa kanilang mga mukha, lalo na si Rico. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, halatang hindi nakatulog buong gabi. Habang si Isabel ay tensyonado, at si Ginoong Arturo ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na kasing tigas ng dati ang kanyang mga mata. Walang nagbatian, mga bahagyang tango lang. Umupo kami, itinulak ni Clara ang mga dokumento sa kanila. Ito ang kasunduan sa pautang at mga dokumento na may kinalaman sa collateral, malinaw na nakasulat ang lahat ng kondisyon. Maaari nyo itong basahin ulit bago pumirma. Walang nagsalita, tanging ang tunog ng paglipat ng papel sa bawat pahina. Ang tensyon sa hangin ay mararamdaman kahit ng tagalabas, na parang bawat salita sa papel ay may bigat. Pagkaraan ng ilang sandali, malakas na ibinaba ni Isabel ang mga dokumento sa mesa. Masyadong mahigpit ang mga kondisyong ito. May kaunting inis sa kanyang boses. Tiningnan siya ni Clara, kalmado pa rin ang boses. Ito ay isang kasunduan sa pautang, hindi donasyon, kaya kailangang maging malinaw. Lumingon siya sa akin. Lara, wala ka na ba talagang natitirang utang na loob? Tiningnan ko siya. Anong utang na loob? Natigilan siya. Nagpatuloy ako. Hindi mataas ang boses. Ang utang na loob na ginamit nyo para kunin ang 25 milyong piso ko. Nanahimik siya, hindi na makapagsalita. Nagsalita si Rico, mahina ang boses. Ma, pirmahan mo na. Lumingon siya sa anak. Hindi siya tiningnan ni Rico. Sinabi lang, wala na tayong ibang paraan. Ang pangungusap na iyon ay parang isang tuldok. Hindi na nagsalita pa si Isabel, kinuha na lang ang panulat, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Inilagay ni Ginoong Arturo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng asawa, pinigilan ito, ako na ang mauuna. Kinuha niya ang panulat at pumirma ng mabagal, malinaw, walang pag-aalinlangan. Tiningnan siya ni Isabel at pumirma na rin. Si Rico ang huling pumirma. Nang ibaba niya ang panulat, malinaw kong nakita ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, ngunit pumirma pa rin. Isang napakaikling sandali, ngunit sapat na para tapusin ang isang yugto. Sinuri ni Clara ang lahat ng dokumento, tumango. Okay na. Hindi ako nagsalita, kinuha lang ang kopya ko ng kontrata. Ang pakiramdam ay hindi panalo o talo, kundi pagtatapos. Ngunit bago pa ako makatayo, tumunog ang telepono ni Ginoong Arturo. Tiningnan niya ang screen, nagbago ang kanyang mga mata. Sinagot niya, oo, ako ito. Walang nagsalita, tanging ang boses niya ang narinig sa tahimik na espasyo. Ano? Bigla siyang tumayo. Sa unang pagkakataon, nawalan ng kontrol ang kanyang mukha. Hindi ba't sinabi ko na, aayusin ngayon? May sinabi ang kabilang linya. Nanahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses ngunit tensyonado. Pupunta ako. Ibinaba niya ang telepono.
Agad na nagbago ang hangin sa silid. Tumayo si Rico. Tay, anong nangyari? Hindi siya agad sumagot, sinabi lang, nandito na sila. Namutla si Isabel. Nandito? Sa bahay? Tumango siya. Oo. Hinigpitan ni Rico ang kanyang kamao. Sasama ako sayo, Tay. Tiningnan ko sila. Hindi na kailangang magtanong. Naintindihan ko rin, dumating na ang mga nagpapautang at hindi sila naghihintay. Walang pakialam kung ngayon ang araw ng pagpirma ng kontrata, walang pakialam kung sino ang nasaan, ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pera. Tumayo si Isabel, nanginginig ang boses. Anong gagawin natin ngayon? Lumingon sa akin si Ginoong Arturo. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang tingin na parang humihingi ng tulong. Elara, tiningnan ko siya. Mabagal niyang sinabi, kailan makukuha ang pera? Tumahimik ang buong silid. Hindi ako agad sumagot, hindi dahil sa gusto kong pahirapan sila, kundi dahil kailangan nilang maintindihan. Pagkatapos ng lahat ng proseso ng pagsasangla, sabi ko, hindi bababa sa 3 araw. Halos mapaupo si Isabel. 3 araw? Hindi aabot. Lumingon sa akin si Rico, nagmamadali ang boses. Elara, puwede bang? Tiningnan ko siya. Hindi. Isang salita lang ngunit sapat na para matigilan siya. Nagpatuloy ako. Sinabi ko na nang malinaw, mula sa simula, na nahimik siya. Hinigpitan ni Ginoong Arturo ang kanyang kamao, ngunit hindi tumutol. Dahil naiintindihan niyang hindi ako nagkamali. Bumigat ang hangin sa silid, hindi na dahil sa pagtatalo kundi sa totoong pressure, oras, utang, mga maniningil, at isang agwat ng 3 araw. Tumayo ako. Problema niyo yan, kayo ang lumutas. Tiningnan ako ni Rico. Ang kanyang mga mata ay hindi na naninisi, kundi pagod na lang. Elara, tawag niya. Huminto ako, ngunit hindi lumingon. Napakahina niyang sinabi, salamat. Hindi ako sumagot, lumabas lang ng silid, lumabas sa sikat ng araw, nakakasilaw ang liwanag, ngunit hindi ako pumikit dahil ngayon, napakalinaw na ng aking nakikita. 3 araw, maikli kung pakinggan, ngunit para sa mga taong nasa bingit na tulad ng pamilya ni Rico, ang 3 araw na iyon ay parang 3 taon. Bawat oras na lumilipas ay may dalang pressure, at ang pressure, kahit walang anyo, ay napakabigat na kahit paghinga ay mahirap. Habang para sa akin, ang 3 araw na iyon ay dumaan ng iba, hindi magaan ngunit malinaw. Bumalik ako sa trabaho, inasikaso ang bawat kontrata, bawat meeting, bawat disenyo na hindi pa tapos na parang ibinabalik ang sarili ko sa tamang landas. Ang landas na dati kong nawala dahil akala ko ang kasal ay isang sandalan, ngunit lumalabas na ang sandalan na iyon ang muntik nang maging dahilan ng aking pagbagsak. Ang unang araw ay dumaan ng medyo tahimik. Hindi tumawag si Rico, si Isabel o si Ginoong Arturo. Ang katahimikan na iyon ay hindi dahil sa maayos na ang lahat, kundi dahil sila ay naghahanap ng paraan, tumatakbo, sinusubukang magtiis. Naiintindihan ko, ngunit hindi ako nakialam dahil mula pa sa simula, sinabi ko ng malinaw, tutulong ako sa paraan ko, hindi sa paraan na ipinipilit nila sa akin. Pagsapit ng 2 araw, tanghali, katatapos lang ng isang meeting, tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at sinagot, si Ate Elara po ba ito? Isang boses ng batang babae, medyo nanginginig. Sumagot ako. Oo, ako nga. Sino ito? Nanahimik ang kabilang linya ng isang segundo at sinabi, ako po ang kapatid ni Kuya Rico. Natigilan ako. Sa isip ko, ang pangalang iyon na malabo mula sa simula ay umiiral lamang sa mga kwento. Anong pangalan mo? Ako po si Lia. Maliit ang boses niya ngunit pinipilit maging kalmado. Huminga ako ng malalim. Bakit ka tumawag? Hindi agad sumagot ang kabilang linya. Narinig ko lang ang kanyang paghinga. Pagkatapos, napakabagal niyang sinabi, puwede po ba tayong magkita kahit sandali? Nanahimik ako ng ilang segundo. Para saan? Ang tanong na iyon ay maaring medyo malamig, ngunit ayaw kong magpaligoy-ligoy. Sinabi niya,
Gusto ko pong sabihin ang ilang bagay na hindi sinabi sa inyo ni Kuya Rico at ng mga magulang ko. Tumingin ako sa labas ng salaming bintana. Patuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan, normal ang lahat. Ngunit alam kong hindi normal ang tawag na ito. Saan? Tanong ko. Nasa ospital po ako. Hindi na ako nagtanong pa. Sinabi ko lang, ipadala mo ang address. Pagkaraan ng 1 oras, nasa harap na ako ng ospital. Iba ang hangin dito kaysa sa labas. Amoy gamot, amoy disinfectant, tunog ng mga yabag, tunog ng mga stretcher, lahat ay nagbibigay ng isang napakatotoong pakiramdam. Iyong uri ng katotohanan na ayaw mong harapin, ngunit kapag pumasok ka na, hindi mo na maaaring magpanggap na hindi mo nakikita. Nakatayo si Lia sa pasilyo, payat, nakasombrero, medyo maputla ang mukha tulad ng inaasahan ko. At nang makita niya ako, agad siyang tumayo ng tuwid, na parang sinusubukang panatilihin ang natitirang lakas niya. Ate Elara. Tumango ako. Oo, tiningnan niya ako ng ilang segundo at sinabi, salamat po sa pagpunta. Hindi ko sinagot iyon. Nagtanong lang ako, ano ang gusto mong sabihin? Tumingin siya sa paligid at dinala ako sa isang mas tahimik na sulok ng pasilyo, kung saan may mahabang upuan at ang puting ilaw mula sa mga bumbilya sa itaas ay lalong nagpapalinaw sa lahat, walang lugar para magtago. Umupo kami. Hindi siya agad nagsalita, mahigpit na nakakuyom ang 2 kamay at sa huli, nagsalita siya. Alam niyo na po ang tungkol sa akin, di ba? Tumango ako. Isang bahagi. Ngumiti siya ng bahagya, isang napakapagod na ngiti. Kung ganoon, alam niyo rin pong kailangan ng pamilya namin ng pera. Hindi ako nagsalita, tumingin siya sa ibaba. Pero hindi niyo po alam kung bakit sila nagmamadali. Lumingon ako. Kung ganoon, sabihin mo. Huminga siya ng malalim at sinabi ang isang pangungusap na hindi ko inaasahan dahil wala na po akong maraming oras. Natigilan ako, hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa paraan ng kanyang pagsasalita, walang luha, walang drama, isang katotohanan lang na sinabi ng napakakalmado. Sabi ng doktor, kung hindi ako makakapag-transplant agad, ang posibilidad, hindi niya na tinapos. Ngunit naintindihan ko. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita na hindi siya bahagi ng plano ng pamilyang iyon, kundi siya ang dahilan. Nagpatuloy siya. Ang utang ng tatay ko, isang bahagi ay dahil sa investment, pero karamihan ay dahil sa pagpapagamot sa akin. Nanahimik ako. Nagangat siya ng tingin sa akin. Ayaw sabihin sa inyo ni Kuya Rico dahil natatakot siyang iwanan niyo siya. Hindi ako kumibo. Ngumiti siya ng bahagya. Pero hindi niya naiintindihan. Ang pagtatago ang dahilan kung bakit kayo umalis. Ang pangungusap na iyon ay nagpatagal sa aking pagtingin sa kanya. Isang batang babae, ngunit nagsasabi ng mga bagay na napakalinaw. Tumawag po ako sa inyo, hindi para humingi ng pera. Nagpatuloy siya, hindi rin po para magmakaawa. Nagtanong ako, kung ganoon, para saan? Tiningnan niya ako ng diretsyo, para sabihin sa inyo ang totoo. Naghintay ako sa kanyang pagpapatuloy. Ang bahay na iyon, hindi lang para isanla. Bahagya akong napakunot noo. Ano ang ibig mong sabihin? Ibinaba niya ang kanyang boses. May isang taong nangako na magpapautang pa kung ang bahay ay maipapangalan kina mama at papa. Hinigpitan ko ng bahagya ang aking kamay. Sino ang taong iyon? Umiling siya. Hindi ko po alam. Narinig ko lang kay papa na dati niyang kakilala. Nanahimik ako. Sa isip ko, isang ibang koneksyon ang nagsimulang mabuo. Hindi lang utang, hindi lang pagpapagamot, kundi may isa pang plano. Tiningnan niya ako. Ate Elara, hindi ko po kinakampihan ang pamilya ko. Humina ang kanyang boses, pero ayaw ko rin pong maloko kayo. Tiningnan ko siya. Sa tingin mo ba hindi pa ako sapat na malinaw ngayon? Umiling siya. Hindi pa po sapat. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy siya. Kung magbibigay kayo ng pera nang walang kontrol, hindi sila titigil. Isang napakagaan na pangungusap ngunit sapat na mabigat. Tiningnan ko siya ng diretsyo.
Ikaw? Ngumiti siya. Gusto ko lang pong mabuhay. Walang paligoy-ligoy, walang drama, isang napakasimpleng hiling lang. Hindi ako nagsalita. Nakaupo lang doon ng matagal, pagkatapos ay tumayo. Alam ko na. Tiningnan niya ako. Tutulong po ba kayo? Hindi ako direktang sumagot. Sinabi ko lang, nasabi ko na. Pagkatapos ay tumalikod at umalis ng ospital. Pareho pa rin ang sikat ng araw sa labas. Ngunit sa isip ko, iba na ang lahat, hindi na isang kwento sa pagitan ko at ng pamilya ni Rico, kundi isang laro ng chess, at hindi ako maaring magkamali sa susunod na hakbang. Umalis ako sa ospital. Lumabas habang tirik na ang araw, ang liwanag ay nakakasilaw na kinailangan kong pikit matahin. Ngunit ngayon hindi ako umiwas, hindi umilag, hinayaan ko lang ang liwanag na iyon na tumama ng diretso sa aking mga mata. Dahil alam kong may mga bagay na mas malinaw kapag tiningnan. At kung hahayaan kong manatiling malabo ang lahat, mas matagal lang akong maiipit sa isang walang katapusang pag-ikot. Hindi ako agad bumalik sa opisina, nanatili ako sa loob ng kotse, isinara ang pinto, pinatay ang makina para maging ganap na tahimik ang paligid. Dahil pagkatapos ng sinabi ni Leah, sa isip ko, hindi na ito hiwa-hiwalay na piraso, kundi nagsisimula ng bumuo ng isang kumpletong larawan, isang larawan na kung titingnan sa labas, iisipin mong ito ay kwento ng isang pamilyang may problema, ngunit kung titingnan ng malalim, makikita mong may ibang kamay sa likod, isang kamay na hindi direktang lumilitaw, ngunit nagkokontrol ng maraming bagay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Clara. Libre ka ba? Ang boses ni Clara ay tulad ng dati, malinaw at kalmado. Sabihin mo, ikinuwento ko ang lahat ng sinabi ni Leah, ang kapatid ni Rico. Bawat detalye, walang dagdag, walang bawas. At nang sabihin ko ang tungkol sa taong nangakong magpapautang pa kung ang bahay ay maipapangalan sa mga magulang, tuluyang tumahimik ang kabilang linya, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pagkaunawa. Ano sa tingin mo? Tanong ni Clara. Tumingin ako ng diretso sa harapan. Hindi lang ito simpleng utang, agad na sinabi ni Clara. Tama, kung utang lang, hindi kailangan ng ganoong kondisyon. Tumango ako, kahit alam kong hindi niya nakikita. Gusto ng taong iyon na kontrolin ang ari-arian, isang maikling katahimikan. Pagkatapos, napakabagal na sinabi ni Clara. Posibleng gusto nilang gamitin ang bahay na iyon para mangipit o, mas malala, ilipat ang pagmamay-ari. Hinigpitan ko ng bahagya ang aking kamay. Iyon din ang iniisip ko. Nagpatuloy si Clara. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Mula ngayon, lahat ng transaksyon ay dapat malinaw. Huwag kang maniniwala sa anumang salita lang. Ngumiti ako ng bahagya. Natuto na ako ng leksyon. Ibinaba ko ang telepono. Sa isip ko ngayon, hindi na tanong kung tutulong ba o hindi, kundi kung paano tutulong nang hindi nadadamay. Paos at pagod ang kanyang boses. Nasa bahay. Sabi ko, pumunta ka rito. Hindi na siya nagtanong pa, sinabi lang, papunta na ako. Pagkaraan ng kalahating oras, nasa harap na ng pinto ko si Rico, kumatok ng mahina. Hindi na nagmamadali tulad ng dati, kundi maingat na parang takot siyang mainis ako. Binuksan ko ang pinto, nakatayo siya roon, tinitingnan ako ng ilang segundo, may kakaiba sa kanyang mga mata, hindi na lang nagmamakaawa, kundi mayroon ding pagkabalisa. Pasok, sabi ko. Pumasok siya, umupo sa upuan, ang dalawang kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na parang isang estudyanteng naghihintay na tawagin. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Kilala mo ba ang taong iyon? Natigilan siya. Sino? Tiningnan ko siya ng diretso. Ang nangakong magpapautang pa. Nanahimik siya. Hindi dahil sa hindi niya naintindihan, kundi dahil ayaw niyang sumagot. Nagpatuloy ako. Huwag mong sabihing hindi mo alam. Bumuntong hininga siya ng malalim at yumuko. Kilala ko. Tumango ako. Sabihin mo. Hindi siya nag-angat ng tingin. Sinabi lang ng napakahina. Tiyo ko. Natigilan ako ng isang segundo. Sinong tiyo? Kapatid ng tatay ko. Hindi ako nagsalita.
naghihintay sa kanyang pagpapatuloy. Dati silang magkasosyo sa negosyo ni Papa, tapos humiwalay. May panahon na napakayaman niya, pero nitong mga nakaraang taon, hindi na malinaw. Nagtanong ako, ano ang hindi malinaw? Nagatubili siya. Ang sabi, may kinalaman daw sa mga pautang at pagpapautang na hindi opisyal. Naintindihan ko, hindi na kailangang linawin pa. Kung ganoon, ang tiyo mo ang nagpapautang at siya rin ang naniningil. Tumango siya ng napakagaan. Napatawa ako, isang malamig na tawa. Ang galing, hindi siya naglakas loob na tumingin sa akin. Nagtanong ako, ang bahay na nakapangalan kina mama at papa mo, iyon ba ang hiningi niya? Nanahimik siya. Hindi ko na kailangang marinig ang sagot. Dahil ang katahimikan ay kumpirmasyon. Tumayo ako at lumapit sa bintana, tumingin sa kalsada, patuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan, walang nakakaalam na may ganitong kwento rito. Isang kwento na kung ikukwento, may maaawa, pero mayroon ding magsasabing sobra na. Kailan mo pa ito nalaman? Tanong ko. Sinabi niya, bago pumirma ng kontrata. Lumingon ako at tiningnan siya ng diretso. At ginawa mo pa rin. Hindi siya tumutol. Sinabi lang, wala na akong ibang paraan. Umiling ako. Hindi. Sabi ko, mayroon kang paraan. Nag-angat siya ng tingin. Ano? Tiningnan ko siya. Ang sabihin sa akin ang totoo. Nanahimik siya. Nagpatuloy ako. Ngunit pinili mo ang mas madali para sa'yo at mas mahirap para sa akin. Yumuko siya, walang sinabi. Bumalik ako sa mesa, kinuha ang isang folder at inilapag sa harap niya. Ito ang schedule ng pag-release ng pera. Tiningnan niya ito. Sa loob ng 3 araw, pagkatapos ng lahat ng proseso, ililipat ko ang unang bahagi. Tumango siya. Nagpatuloy ako. Pero may isa akong bagay. Nag-angat siya ng tingin. Ano? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Gusto kong makilala ang tiyo mo. Natigilan siya. Hindi na kailangan. Pinutol ko siya. Kailangan. Kalmado ang boses ko, ngunit hindi tumatanggap ng pagtanggi. Umiling siya. Natatakot ako. Saan ka natatakot? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy ako. Natatakot kang malaman ko ang lahat o natatakot kang masira ko ang plano niyo? Nanahimik siya ng matagal, pagkatapos ay sinabi ng napakahina, aayusin ko. Tumango ako. Sa lalong madaling panahon. Tumayo siya at lumabas ng pinto, ngunit bago umalis, huminto siya, lumingon sa akin. Lara. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya. Nagsisi ka ba? Tiningnan ko siya ng matagal at sinabi. Oo. Natigilan siya. Nagsisi ako dahil nagtiwala ako sa maling tao. Wala na siyang sinabi pa. Tumango lang at umalis. Nagsara ang pinto. Nakatayo ako roon ng mag-isa, ngunit ngayon, hindi na pakiramdam ng kawalan, kundi kahandaan. Handa para sa susunod na hakbang. Dahil ngayon, hindi lang isang problema ang nilulutas ko, kundi hinaharap ko ang taong nasa likod nito. Ang pag-uusap ay inayos sa sumunod na gabi. Hindi sa bahay, hindi sa kapihan, kundi sa isang lugar na mula pa lang nang sabihin ni Rico, naintindihan ko na ang taong iyon ay hindi mahilig magpakita sa publiko. Isang maliit na restauran sa isang eskinita na hindi masyadong dinadaanan, dilaw ang ilaw, hindi maingay, ngunit hindi rin para sa mga ordinaryong pagkikita, kundi parang isang lugar na pinipili kapag gustong mag-usap ng walang nakakarinig. Dumating ako 10 minuto ng mas maaga, pumili ng mesa sa sulok, nakasandal sa pader. Nakikita ko ang labasan, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw ko nang mapunta sa dehadong posisyon kahit kailan. At ngayong nasa ganitong punto na, hindi ko hahayaang maging pabaya ako. Dumating si Rico kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, hindi matangkad ngunit matalas ang mga mata, iyong tipo ng mga mata ng taong sanay sumuri sa iba, para sukatin, para kalkulahin, hindi para makipag-usap. At sa isang tingin pa lang, naintindihan ko na, siya ang gusto kong makilala. Lara, ito ang tiyo ko. Sabi ni Rico, medyo tensyonado ang boses. Tiningnan ako ng lalaki, hindi ngumiti. Tumango lang ng bahagya. Ako si Ben. Tumango rin ako.
Ako si Elara. Walang nakipagkamay, walang formalidad, 3 tao lang na umupo at isang napakalinaw na hangin, hindi na kailangan ng paligoy-ligoy. Si Tio Ben ang unang nagsalita. Narinig ko kay Rico na gusto mo raw akong makilala. Tiningnan ko siya ng diretso. Tama po. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Bakit? Hindi ako agad sumagot. Kinuha ko lang mula sa bag ko ang isang kopya ng kontrata, inilagay sa mesa at itinulak sa kanya. Tingnan niyo po. Tiningnan niya ito, hindi agad kinuha. Sinulyapan lang ang ilang linya at nag-angat ng tingin. Anong kinalaman nito sa akin? Ngumiti ako ng napakaliit. Hindi niyo na po kailangang magpanggap. Agad na nagbago ang hangin. Si Rico sa tabi ay halatang tensyonado. Ang 2 kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. Mas matagal akong tiningnan ni Tio Ben. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng kaunting interes. Subukan mong sabihin. Sumandal ako sa upuan. Pantay pa rin ang boses. Ang utang ni Ginoong Arturo, isang bahagi ay utang sa inyo. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy ako. Ang bahay na nakapangalan kina Ginoong Arturo ay kondisyon na kayo ang nagbigay. Mahinang sinabi ni Rico, Elara, itinaas ko ang aking kamay. Hayaan mo akong magsalita. Pagkatapos ay lumingon ulit kay Tio Ben. Gusto niyong gamitin ang bahay na iyon bilang collateral, tapos magpapautang ulit kayo, tama po ba? Isang katahimikan. Tapos tumawa si Tio Ben. Sa unang pagkakataon, matalino ka. Ang pangungusap na iyon ay kumpirmasyon. Nanigas si Rico sa kinauupuan. Hindi ako nagulat, nagtanong lang. Tapos, ano po? Hindi agad sumagot si Tio Ben, nagbuhos lang ng tsaa at inilagay sa harap ko. Ano sa tingin mo? Tiningnan ko ang tasa, hindi uminom, sinabi ko lang. Pagkatapos, kapag hindi na sila makabayad, kukunin niyo ang bahay. Ngumiti ng bahagya si Tio Ben. Hindi ko itatanggi. Sa negosyo may panganib. Tiningnan ko siya. Panganib nila o panganib nyo? Nagkibit balikat siya. Kahit kanino. Hindi na napigilan ni Rico. Tio, hindi nyo sinabi sa akin na lumingon si Tio Ben. Wala akong sinabing mali. Tumayo si Rico. Itinutulak nyo ang pamilya ko sa bingit ng kamatayan. Tiningnan siya ni Tio Ben ng napakakalmado. Mamatay o hindi, kayo ang pumipili. Natigilan si Rico. Nakaupo ako roon. Tinitingnan silang dalawa at sinabi, tama na, pareho silang lumingon sa akin. Tiningnan ko ng diretsyo si Tio Ben. Ano po ang gusto nyo? Hindi siya agad sumagot, nagtanong lang pabalik. Ano sa tingin mo ang gusto ko? Sumagot ako. Pera at ari-arian. Tumango siya. Tama, nagpatuloy ako. Ako. Ano po ang plano niyo sa akin? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya ng 1 segundo, pagkatapos ay tumawa siya. Wala kang kinalaman. Umiling ako. Hindi po, sabi ko. Kinasama niyo na ako sa plano niyo mula sa simula. Hindi niya itinanggi. Tiningnan lang ako. Nagpatuloy ako. Kung hindi ko nalaman, magbabayad ako ng pera. Ang bahay ay maipapangalan kina Ginoong Arturo. Tapos magpapautang kayo ulit at kapag hindi na makontrol ang lahat, kukunin niyo ang lahat. Humigop siya ng tsaa, hindi nagsalita, ngunit ang katahimikan na iyon ang sagot. Tumango ako, naiintindihan ko na. Tumayo ako, nagulat si Rico. Elara, tiningnan ko siya, umupo ka. Hindi malakas ang boses ko ngunit sapat na para patahimikin siya. Lumingon ako kay Tio Ben. Nagkamali po kayo sa isang bagay. Napakunot noo siya. Ano? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Inakala niyong susunod ako sa plano niyo. Ngumiti siya ng bahagya. Kung hindi ka susunod, ano? Agad akong sumagot. Kung ganoon, hindi magtatagumpay ang plano niyo. Tiningnan niya ako. Ngayon ang kanyang mga mata ay hindi na lang sumusuri, kundi nag-iisip. Anong gagawin mo? Napakabagal kong sinabi. Ilalabas ko ang pera ayon sa kontrata. Tumango siya. Tapos, ngunit lahat ng ibang utang ay walang kinalaman sa akin. Napakunot noo siya. Sa tingin mo, ganoon lang yon?
Tiningnan ko siya. Hindi tapos, pero sapat na. Tumawa siya. Hindi ako tumutol, sinabi ko lang. Pero hindi ako tanga. Isang katahimikan, tapos ibinaba ni Tio Ben ang tasa ng tsaa. Gusto mong protektahan ang sarili mo. Tumango ako. Tama po. Tiningnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay sinabi, sige. Nagulat si Rico. Tio, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ko gagalawin ang parte mo. Hindi ako nag-relax, nagtanong lang. Sigurado po kayo? Tumawa siya. May prinsipyo ako sa negosyo. Tiningnan ko siya. Sana nga po. Tumalikod ako, hindi nagpaalam, hindi nagsalita pa. Tumayo si Rico para sumunod. Elara, hindi ako huminto, sinabi ko lang. Ikaw na ang bahala sa parte mo. Huminto siya, hindi na sumunod pa. Lumabas ako. Malamig ang hangin sa gabi ngunit napakalinaw sa isip ko. Hindi pa tapos ang laro, ngunit kahit papaano, nakalabas na ako. Lumabas ako ng restoran, hindi lumingon. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod ko, ngunit sa loob ko, parang may isang malaking bagay akong isinara. Hindi isang relasyon, kundi isang pag-ikot, na kung bumagal pa ako ng kaunti, maaaring nasama na ako at wala nang labasan. At nang lumabas ako, dumampi ang hangin ng gabi sa aking mukha. Doon ko lang napagtanto na pinipigilan ko pala ang aking paghinga buong gabi. Hindi ako agad umuwi sa hotel, naglakad ako ng medyo malayo, hindi para mag-isip pa, kundi para hayaang masanay ang katawan ko sa gaan ng pakiramdam sa aking isipan. Dahil minsan, kapag napakalinaw na ng lahat, kailangan ng isang tao ng kaunting panahon para tanggapin na talagang nakalabas na siya. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman hahayaang matapos ang lahat ng ganoon kadali. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, hindi pa ako nakakaupo ay tumawag na si Clara. Mas nagmamadali ang boses niya kaysa dati. Nasaan ka? Sa opisina. Bumaba ka. Nasa baba ako. Hindi na ako nagtanong pa. Kinuha ko lang ang bag ko at dumiretso sa baba. Nakatayo si Clara sa lobby, iba ang itsura niya kaysa dati, wala na ang karaniwang kalmado ng isang abogado, kundi may kaunting tensyon. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot, inabot lang sa akin ang isang papel. Basahin mo. Kinuha ko ito. Sa unang ilang linya pa lang, bumagal na ang tibok ng puso ko. Isang abiso tungkol sa isang utang, ngunit hindi sa akin, kundi kay Ginoong Arturo. At ang nagpatigil sa akin ay ang huling linya, pagsasagawa ng pag-aari bilang kabayaran kung hindi makakabayad sa takdang oras. Nag-angat ako ng tingin. Ano? To, mabilis na sinabi ni Clara. Akala mo tapos na ang lahat pagkatapos ng pag-uusap kagabi, tama? Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya. Hindi tumigil ang tiyo mo. Sinimulan na niya ang proseso. Hinigpitan ko ang hawak sa papel. Pero pumirma na ako ng kontrata, ang ari-arian ay nasa proseso na ng pagsasangla sa akin. Tumango si Clara. Tama. Ngunit ang problema, mayroon ng ibang kasunduan bago pa yan. Natigilan ako. Isang napakapamilyar na pakiramdam ang bumalik, hindi takot, kundi lamig. Ang ibig mong sabihin, naisanla na nila dati. Umiling si Clara. Hindi isinanla, kundi isang kasunduan na parang gentleman's agreement, hindi dumaan sa sistema pero sapat na para magbigay ng pressure. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang segundo, mas lalong luminaw ang lahat. Alam ba ni Rico ito? Tanong ko. Sumagot si Clara. Malamang hindi niya alam lahat. Hindi ako nagsalita, tiningnan ko lang ang papel ng matagal, pagkatapos ay nagtanong, gaano katagal? Sinabi ni Clara. 3 araw, napatawa ako ng bahagya. 3 araw na naman. Tiningnan niya ako. Anong plano mo? Hindi ako agad sumagot. Nakatayo ako roon, nag-iisip. Hindi kung tutulong ba o hindi, kundi kung hanggang saan. Sakto noon, tumunog ang telepono ko. Si Rico. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at sinagot. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi napagod tulad ng dati, kundi natataranta. Elara, alam mo na ba? Kalmado kong sinabi. Alam ko na. Nanahimik siya ng isang segundo at mabilis na sinabi.
Pinoproseso na ng tiyo ko. Kung walang pera sa loob ng 3 araw, pupunta sila sa bahay. Hindi ako kumibo. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam to. Akala ko tapos na ang lahat. Akala mo, sabi ko. Nanahimik siya. Bumuntong hininga ako. Rico, oo, may itatanong ako sa'yo. Agad siyang sumagot. Magtanong ka. May iba ka pa bang itinatago sa akin? Nanahimik ang kabilang linya ng matagal na hindi ko na kailangang marinig ang sagot. Nagpatuloy ako. Ito na ang huli. Pantay pa rin ang boses ko. Sabihin mo na lahat. Huminga siya ng malalim at sinabi bawat salita. Mayroon. O, may. Hindi ako nagulat. Nagtanong lang. Ano pa? Sinabi niya. Ang bahay. Hindi lang isang beses na pinuntirya. Natigilan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Dati, pumirma na si Papa ng isang kasunduan na ibebenta ito. Bumagal ang lahat sa paligid ko. Ibebenta kanino? Sa tiyo ko. Ipinikit ko ang aking mga mata ng 1 segundo, 2 segundo, at minulat. Ganap na malinaw na ang lahat. Hindi utang, hindi pagsasangla, kundi isang kumpletong plano. Gamitin ako para magbayad ng utang, gamitin ang bahay para ilipat ang ari-arian, at kapag tapos na ang lahat, wala na akong kinalaman. Napatawa ako. Isang napakaliit na tawa. Ang galing. Mahinang sinabi ni Rico sa kabilang linya. Hindi ko alam. Pinutol ko siya. Alam mo, nanahimik siya. Nagpatuloy ako. Pinili mo lang na hindi sabihin. Hindi siya tumutol. Tumingin ako sa labas. Pareho pa rin ang sikat ng araw sa umaga. Ngunit sa loob ko, wala nang nagbabago. Aayusin ko ito, sabi ko. Nagmamadali siya. Anong gagawin mo? Hindi ako sumagot. Sinabi ko lang, ito na ang huling beses na tutulong ako at ibinaba ko ang telepono. Nakatayo si Clara sa tabi. Nagdesisyon ka na ba? Tumango ako. Nagtanong siya, anong gagawin mo? Tiningnan ko siya ng diretso. Bibilisan ko ang lahat. Ang ibig mong sabihin, ilalabas mo na ang pera? Natigilan si Clara. Pero ganoon, nagpatuloy ako at isasara ko na ang lahat ng ibang posibilidad. Tiningnan niya ako ng matagal at tumango. Naiintindihan ko. Tumalikod ako at naglakad papunta sa elevator. Bawat hakbang ay tiyak. Dahil alam kong ngayon, hindi na ito depensa, kundi pagtatapos. Hindi na ako nag-aksaya ng kahit 1 segundo pa. Noong hapon ding iyon, bumalik kami ni Clara sa opisina ng notaryo, hindi para pumirma ng bago, kundi para pabilisin ang buong proseso. Bawat hakbang, bawat kumpirmasyon, bawat selyo, lahat ay inilagay sa pinakamataas na prioridad. Dahil alam kong sa mga ganitong laro, ang mahuhuli ng isang hakbang ay ang hihilahin pababa. At ngayon, hindi ko hahayaang maging ganoon ako. Nagtrabaho si Clara sa bilis na hindi ko pa nakita dati. Hindi dahil sa nagmamadali, kundi dahil alam niya ang bawat hakbang, bawat panganib, bawat butas na maaaring samantalahin. Lahat ay sinuri ulit, walang natirang lugar na maaaring baguhin. At sa pagtatapos ng araw, nang makumpirma na ang lahat ng dokumento, alam kong tapos na ang pinakamahalagang bahagi. Inilabas ang pera kinabukasan ng umaga. Ang unang bahagi, isang halagang sapat para ayusin ang pinaka-urgenteng utang. Hindi ko ito idinaan kay Rico, kay Isabel, o kaninuman sa pamilyang iyon. Lahat ay dumiretso, ayon sa kontrata. May patunay, may kumpirmasyon, may nagbabantay. Walang lugar para sa damdamin, walang lugar para sa tiwala, proseso lamang. Nang matanggap ko ang kumpirmasyon ng matagumpay na paglipat ng pera, hindi ako nakaramdam ng ginhawa o pag-aalala, kundi tama lang kung ano ang dapat gawin, walang labis, walang kulang. Noong hapon, tumawag si Rico. Ngayon ang kanyang boses ay hindi na natataranta, kundi malalim. Elara, tapos na. Sumagot ako. Oo, nanahimik siya ng sandali at sinabi, nabayaran na ni Papa ang agarang utang. Hindi na ako nagtanong pa. Nagpatuloy siya. Tumigil na rin ang tiyo ko. Ngumiti ako ng bahagya. Siyempre,
Hindi niya naintindihan, ngunit naiintindihan ko ng mabuti. Kapag opisyal na pumasok ang pera sa ilalim ng isang kontroladong kontrata, lahat ng gentleman's agreement ay nawawalan ng halaga. Dahil ang mga taong tulad ni Tio Ben ay hindi kailanman pipiliing makipag-away sa isang malinaw na sistema kapag hindi na sapat ang makukuha, tapos na ang isang laro. Elara, tawag ni Rico. Nakikinig ako. Nag-atubili siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako agad sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ko, hindi na kailangan. Nanahimik siya at nagtanong ng napakahina. Talaga bang tapos na tayo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Pareho pa rin ang lungsod. Walang nagbago. Ako lang ang iba na. Oo, sabi ko. Talagang tapos na. Wala na siyang sinabi pa. Isang napakagaan na halang at ibinaba na ang telepono. Walang pagpigil, walang paliwanag, walang pangako. Marahil na intindihan na rin niya. Kapag umabot na sa ganitong punto ang lahat, wala nang babalikan pa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Bumalik ako sa trabaho, wala nang istorbo mula sa mga tawag, mensahe at biglaang sitwasyon. Naging mas simple, mas malinaw at mas magaan ang buhay ko. Hindi ko na nakita si Rico, si Isabel o si Ginoong Arturo. Isang beses lang akong nakatanggap ng mensahe mula kay Lia, ang kapatid ni Rico. Ate Elara, naging matagumpay po ang transplant ko. Binasa ko ang mensaheng iyon, matagal na nakaupo at sumagot. Mabuti naman, hindi mahaba, walang maraming salita, ngunit sapat na para isara ang isang bahagi na dati kong pinag-alinlanganan. Isang buwan ang lumipas, natanggap ko ang mga papeles ng aming diborsyo. Ang salitang single sa papel ay hindi isang kawalan, kundi isang pagbabalik, ang pagbabalik sa aking sarili. Noong gabi, mag-isa akong nakaupo sa aking bagong apartment. Hindi ang unit na nagkakahalaga ng 25 milyon, kundi isang mas maliit, mas simple, ngunit akin, nakapangalan sa akin, walang iba, walang anumang tali. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo sa tabi ng bintana at tumingin sa kalsada. Ang mga dilaw na ilaw ay nakalatag, mga taong dumadaan, mga sasakyan na hindi tumitigil, patuloy pa rin ang buhay. Naalala ko ang unang araw nang nakatayo ako sa opisina, nang marinig ko ang pangalang hindi akin sa titulo, nang sinabi ni Rico na iswipe mo na muna. Nang tanungin ko siya, mukha ba akong tanga sa tingin mo? Lahat ay parang isang lumang pelikula, ngunit ngayon, hindi ko na nararamdaman ang sakit. Malinaw na lang sa akin na may mga taong dumarating sa buhay mo hindi para makasama, kundi para turuan ka ng isang leksyon. Malinaw na ang kabutihan, kung walang prinsipyo, ay magiging isang kahinaan. Malinaw na ang pag-ibig, kung sa maling lugar ilalagay, ay magiging isang pabigat. At malinaw na walang sinuman ang may karapatang magpasya sa iyong halaga kundi ikaw mismo. Humigop ako ng tsaa. Mainit-init ngunit hindi nakakapasong, tulad ng pakiramdam ko ngayon, hindi na nag-aalab, ngunit hindi rin malamig. Sapat lang, umilaw, ang telepono ko. Isang bagong mensahe, hindi mula kay Rico, hindi mula sa pamilya niya, kundi mula sa isang kliyente, isang bagong proyekto. Ngumiti ako, ibinaba ang telepono at tumingin sa labas. Sa loob ko ngayon, wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagsisisi, isang napakalinaw na pakiramdam lang. Dinaanan ko ang isang hindi madaling landas, ngunit wala akong nawala. Sa katunayan, napanatili ko ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking sarili. Kung babalikan ang buong kwentong ito, sa tingin ko, may isang bagay na karapat-dapat nating pag-isipan. Hindi lang ito tungkol sa tama o mali. Hindi rin simpleng kung sino ang mas kaawa-awa, kundi kung paano pinili ng bawat isa na harapin ang mga pagsubok. Si Elara ay hindi perpekto. Nagtiwala rin siya, lumambot ang puso, at ipinagkatiwala ang lahat sa kasal at sa taong tinawag niyang asawa. At iyon ay normal, dahil kapag pumapasok sa isang tahanan, lahat ay umaasang may masasandalan, hindi para mag-ingat sa isa't isa. Ngunit ang nagpaiba kay Elara ay hindi ang pagkakamali niya, kundi ang kanyang kakayahang huminto nang mapagtanto niyang nagkamali siya ng pinagtiwalaan. Marami sa atin,
kung nasa ganoong sitwasyon, ay maaaring pipiliing magbulag-bulagan dahil may pag-ibig pa, may utang na loob bilang mag-asawa, may tinatawag na pamilya. Ngunit ang mga bagay na iyon minsan ay nagiging dahilan para tanggapin ang pagiging ginagamit at aliwin ang sarili na, sige na, para sa isa't isa. Ngunit ang isang beses na iyon, kung walang hangganan, ay susundan pa ng maraming beses. Tungkol naman kay Rico, hindi ko siya itinuturing na isang ganap na masamang tao. Mayroon din siyang sariling paghihirap sa pagitan ng pamilya at asawa, sa gitna ng pressure ng pera, sakit at responsibilidad. Pinili niya ang paraan na sa tingin niya ay pinakamabilis, ngunit ito rin ang pinakamali, ang pagtatago. At kapag pinili mong magtago, gaano man katwiran ang iyong dahilan, ang resulta ay pagkawala ng tiwala. Ang isang lalaki ay maaaring maghirap, mabigo, o maging mahina sa isang yugto ng kanyang buhay. Ngunit kung mawawala ang kanyang pagiging tapat, ang kanyang katapatan sa kanyang kapareha, napakahirap nang mapanatili ang isang matagalang relasyon dahil ang pag-ibig ay hindi maaaring itayo sa mga kasinungalingan. Sina Ginoong Arturo at Isabel naman, sa totoo lang, hindi ko sila sinisisi sa pagnanais na iligtas ang kanilang pamilya, ang kanilang anak. Dahil lahat ng magulang ay ganoon din, kapag nasa bingit na, gagawin ang lahat. Ngunit ang kanilang pagkakamali ay ang pagpili na kumuha mula sa iba nang walang paalam at sa manugang pa nila. Ang taong dapat sanang igalang, protektahan, hindi isang mapagkukunan ng pera para sa kanilang mga problema. Ang tiyo naman, si Tio Ben, ay isang tipo ng tao na hindi bihira sa totoong buhay. Napakatalino, praktikal, ngunit napakalamig din. Hindi sila gumagawa ng malinaw na labag sa batas, ngunit laging nasa hangganan, sinasamantala ang mga butas, ang sitwasyon ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan. At sa mga taong tulad niya, ang pinakamahusay na paraan ay hindi ang emosyonal na pakikipag-away, kundi ang pagiging malinaw at matalino tulad ng ginawa ni Elara. Sa kwentong ito, kung may isang aral na dapat matutunan, sa tingin ko, hindi ito ang huwag magtiwala, kundi magtiwala sa tamang paraan. Magtiwala ngunit may limitasyon, may prinsipyo. Dahil ang kabutihan ay hindi mali, ngunit kung sa maling lugar ilalagay, ito ay magiging isang bitag para sa iyong sarili. At isa pang napakahalagang bagay, kapag nahaharap sa pagpili sa pagitan ng damdamin at prinsipyo, tandaan na kung mawawala ang iyong prinsipyo, ang damdamin na iyon ay hindi rin magtatagal. Dahil ang isang relasyon para maging matatag ay hindi lang nangangailangan ng pag-ibig, kundi ng respeto. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na tulad ni Elara o may pagkakatulad, tanungin mo ang iyong sarili ng isang tanong. Tumutulong ba ako o ginagamit lang ako? At kapag mayroon ka ng sagot, huwag matakot na magdesisyon. Dahil minsan, ang pag-alis ay hindi pagkatalo, kundi isang paraan upang mapanatili ang iyong sarili. At kung ikaw naman ay si Rico o nasa pagitan ng pamilya at kapareha, tandaan na ang pinakamahirap ay hindi ang pagpili kung kaninong panig, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng totoo. Dahil kapag sinabi mo ang totoo, doon lang magkakaroon ng pagkakataon ang iyong kapareha na tulungan kang malampasan ito. Kung itatago mo, ikaw mismo ang nagtutulak sa kanya palayo. Nagtatapos ang kwentong ito, ngunit ang aral ay hindi. Bawat makikinig, may kanya-kanyang pag-unawa. Ngunit kung may isang bagay na nais kong manatili sa iyo, iyon ay ang laging panatilihin ang isang hangganan, isang prinsipyo, at isang sapat na kaliwanagan ng isip upang hindi mawala ang iyong sarili, anuman ang sitwasyon. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo o nagbigay sa iyo ng kaunting pag-iisip tungkol sa mga relasyon sa paligid mo, manatili ka sa channel na ito. Dahil dito, hindi lang tayo nagkukuwento, kundi sama-sama nating binabalikan ang buhay, dahan-dahan, ngunit totoo.